Pang-siyam na pakikipag-ayos. Hindi na talaga pwedeng mabigo ngayon. Kasi kung hindi makakausap si Auntie Wang. Sa kanya. Dahil pakikipag-ayos ito. Diretsong sasabihin ko na, may sasakyan ka, bahay at ipon ba? Aalis na ako. Ito na naman ang tatlong tanong na ito. Ako, isang bagong graduate na manggagawa. Saan ko naman ito kukunin? Tingnan mo, kailangan ba nating magsimula sa ibang usapan? Halimbawa, mga hilig at libangan. Sa paghahanap ko ng partner, naghahanap ako ng matatag na buhay. Walang oras at walang batayan na tao. Nagsasayang ng oras. Sana makatagpo ng hindi masyadong nakatuon sa material. Nakapareha sa pakikipag-date. Binabati kita, host. Ikaw ay nabigo sa ika-siyam na pakikipag-date. Matagumpay na na-activate ang sistema ng pagbabago ng buhay. Sistema. Ito ang karaniwang tagumpay ng pangunahing tauhan sa nobela. Sa pag-ahon sa kahirapan. Binabati kita, may-ari. Matapos mong ma-activate ang sistema. Ang iyong unang maluwag na paghinga. Gantimpala, 3,000 yuan. Naku. Ito. Totoo pala itong sistema. Binabati kita, host. Matapos makumpleto ang pag-activate ng sistema. Sa unang pagdilat ng mata, may gantimpalang 10,000. Isang dilat, 10,000. Hindi pa isang minuto. Kumita ako ng 13,000. Parang panaginip lang ito. Hahaha. Basta't ito ay unang aksyon. Pagkatapos ma-activate ang sistema, may gantimpala. Kaya gusto kong subukan lahat ng bagay na maaari kong maranasan. Mag-ipon ng pera ng maayos. Anong ginagawa mo dyan? Ibuhos mo lahat ng alak sa akin. Nadumihan ang mga mamahaling damit ko. Pasensya na po, sir. Hindi ko sinasadyang gawin yon. Si Suwan, ang campus belle sa university. Bakit siya nandito? Bilang isang waitress. Dry cleaning. Yung damit ko ay higit sa 5,000. Kaya mong magbayad? Magbayad ka na agad. Kung hindi, i-report ko kayo sa manager ninyo. Nawala mo ang trabahong ito. Anong gagawin mo? Nasa ospital pa ang nanay. Naghihintay ng pera para sa operasyon. Hindi ko pwedeng mawala ang trabaho na ito. O kaya naman, samahan mo ako magdamag. Ikaw na isang lalaki. Nang aapi ng isang batang babae. Ano bang kakayahan yan? Saan galing yang batang yan? Nagmamalaki na makialam. Lin Qian. Suwan, matagal na tayong di nagkita. Hoy. Tapos na ba kayo sa kwentuhan? Nadumihan mo ang damit ko. Ano ba talaga ang nangyari? Nakita ko ang lahat kanina. Ikaw ang nag-udyok sa kanya. Nang siya ay umiwas. Buhos ng red wine ang nasa katawan mo. Bakit? Ngayon gusto mong baliktarin ang sitwasyon. Lin Qian, huwag. Pasensya na, Ginoo. Babayaran ko ang dry cleaning fee mo. Ngayon, talagang wala akong masyadong pera. Bayad sa dry cleaning. Yung suot kong anima. Custom made na nagkakahalaga ng 5,000. Isang paumanhin lang, para maayos na ang lahat. Lesiu, gusto mong anong gawin? Simple lang, o magbayad ka ng 2,000 piso. Hindi pwedeng kulang kahit isang sentimo. O pupunta ako sa manager niya. Para paalisin siya. Naipadala na ang 2,000 piso. Tapos na ang usapan natin. Huwag na nating pag-usapan pa. Swerte ka pa rin. May isang tumulong sa iyo. Sandali lang. Pupunta na ako. Nakuha ko na ang bayad ko. Anong gusto mong gawin? Yung pera ay pambayad sa damit. Pero tinakot mo siya kanina. Para mawalan siya ng trabaho. Hindi pa tapos to. Sinasabi ko sa'yo. Hahayaan mo akong magpanggap. Hindi ako nanlilinlang ng tao. Dahil may pera ka. Nang aapi ka ng isang batang manggagawa. At nang hihiya pa, na mawala ang trabaho niya. Ang utang na ito. Paano ba ito dapat kalkulahin? Sobrang tindi mo naman. Tingnan natin. Salamat sa iyo, Lin Qian. Ngunit nagastos mo para sa akin. Ng 2,000 yuan. Kapag nakatanggap ako ng sahod, ibabalik ko sa iyo. Walang anuman. Kahit 2,000 piso lang naman. Isang babae. Mahirap magtrabaho sa labas. Sa susunod na makatagpo ka ng ganitong tao, huwag kang magpakatatag. Naaalala ko noong college siya. Hindi maganda ang kalagayan ng pamilya niya. Bakit bigla kang naging bukas? Baka nakahanap ka ng magandang trabaho. Pagkatapos ng graduation. Oh, tama nga. Ibigay mo ang contact details mo. Kung sakaling may mga problema ka, maari mo akong lapitan. CJ.
Ah, nga pala. May kailangan pa akong gawin. Kaya aalis na ako. Binabati kita, host. Natapos mo ang iyong unang laban sa kawalang katarungan. Tumulong sa pag-angat ng tabak. Gantimpala, 20,000 piso. Karagdagang gantimpala, gamot para sa pagpapalakas ng katawan. Maaari bang itanong kung ginamit ng host ang unang pagkakataon na gumawa ng kabutihan? At may ganitong malaking gantimpala. At pati na rin ang potion para sa katawan. Talagang malaking kita ito. Potion para sa pagpapalakas ng katawan. Mukhang maganda iyon. Gamitin agad. Pupunta ako. Parang kaya kong tumakbo ng 1,000 metro sa loob ng 1 minuto. Wow! Kaya pala ito ang epekto ng pampalakas ng katawan. Hahaha. Hoy, Lin Qian. Anong ginawa mo? Umalis ka na agad ngayon. Magpamigay ng flyer sa intersection 78. Kung hindi kita makita sa loob ng kalahating oras. Mag-resign ka na lang. Sa sarili mong kagustuhan. Lesiu. Gusto mo pa akong utusan na parang hayop? Zhou Hui. Ngayon, hindi na ako maglilingkod, bata. Ay, shoot to media. Ay, tingnan. Nasa taas lang. Ay, pwede kang pumunta para magtanong. Ano ang nangyari kay Jaizu? Bakit ang init ng ulo niya? Parang kumain ng baril, ah. Hindi ko alam, ah. Pero si Lin Qian, sigurado na ngayon. Bakit hindi kayo pumunta para mamigay ng mga flyer? Anong pinag-uusapan niyo dito? Sa bawat usapan, may kaltas na 100 piso. Ay. Halika, ay. Tingnan ang Zauto Media. Tingnan natin. Uy, profesional na koponan. Kami ay isang profesional na koponan, uy. Tingnan ang Zauto Media. Tingnan natin. Uy, profesional na koponan. Kami ay isang profesional na koponan. Lin Tian, nalati ka ng 1 oras. At naglakas loob ka pang pumunta dito. Nandito ako para mag-resign. Bayaran mo na ang sahod ko noong nakaraang buwan. Para masettle na. Ito ba si Lin Qian? Biglang gumanda ka yata. Pati ang aura mo nagbago na. Nabaliw na ba si Lin Qian? Paano siya makipag-usap kay Jaizu? Tumaya ako ng 1 minuto. Luhod na siya at humihingi ng tawad. Tumaya ako ng 10 segundo. Hindi ko narinig ng maayos. Sabi ko, ibigay mo sa akin ang sahod ng nakaraang buwan. Para maayos na ito. Ang aura niya ngayon ay talagang kahanga-hanga. Madali lang ang sahod. Pero sana huwag kang mag-resign. Kailangan ko ng tao ngayon. Mukhang, talagang maaasahan siya ngayon. Mas responsable na siya kaysa dati. Anong nangyayari sa kanya? Bakit ka nauna? Sa 1 buwan, 3,000 piso ang sweldo. Gumagawa ng pinakamasakit na trabaho. Sino ba ang makakatagal niyan? Sige, tataasan ko pa ang sahod mo. Pwede bang fangku? Pwede bang 100,000? Sa hinaharap, maaari pang tumaas. Marami pa. Libo. Seryoso, 100,000. May sistema na. Itong perang ito, hindi ko talaga pinapansin. Maluwang ang daan ko sa hinaharap. Walang anuman. Tandaan mong ilagay ang pera sa account ko. Bakit hindi ko ito napansin dati? Ang tapang ni Lin Tian, ah. Si Yao Hui talagang malasko. Sa pagkakataong ito sa blind date, isa na namang hindi kausap. Si Yao Qian, pag-usapan natin mamaya. May kailangan akong asikasuhin. Blanco. Oy, Atsew. Bakit hindi mo itaas ang sweldo ko? Ng 10,000. Kung hindi, hindi na ako magtatrabaho. Ano ka ba? Sino ka para ikumpara kay Lin Tian? Magsimula ka ng umalis at magbigay ng mga pahayag. Maraming tao ang handang gumawa nito. At kayo dalawa rin. Ngayon, bawat isa, ay bibawasan ko ng 100 piso. Kung ayaw niyong magtrabaho, umalis na kayo at mag-resign. Hindi. Ate Ziu, ako'y nandito. Nandito rin ako. Oy, Zauto Media. Tingnan natin ang Zauto Media. Mga direktor na ipinanganak noong 2000. Profesional na koponan. Binabati kita, host. Unang beses sumakay ng taxi. Pumunta sa mamahaling hotel. Makakuha ng gantimpalang 20,000 piso. Karagdagang gantimpala, estado ng pagpapalakas ng enerhiya. Wow! Ang estado ng pagpapalakas ng enerhiya na ito. Sobrang saya naman. Parang punong-puno ng lakas ang buong katawan. Haha! Maganda si Zhu Hui. Pero masyadong masungit. Hindi talaga ako type niya. Sa hotel na 5 star. Kung hindi dahil sa sistema, baka hanggang ngayon, hindi ako makakapasok para gumastos. Hay!
Ay, kamusta? Ano ang mga presyo ng mga kwarto ninyo dito? Ano ang mga presyo ng mga kwarto ninyo dito? Kamusta, Ginoo? Ang aming karaniwang suite ay 278 sa isang gabi. Ang marangyang kwarto ay 678 isang gabi. Ang AC Presidential Suite ay 2,888 isang gabi. Ang pinakamahal ay talagang mahigit 2,000 isang gabi. Kung dati, siguradong hindi ko kayang bayaran. Pero ngayon, magpabook nga ako ng isang luxurious presidential suite. Sir, opo. Tama nga ang aking hinala. Mukha kang may panlasa. Wag po, pakipakita ang eyo mo. At piliin ang paraan ng pagbabayad. Talagang maganda ang pagkatao ng Ginoo na ito. Dapat ay matagumpay siya sa kanyang karera. Isang taong elite. Magandang Ginoo, nakaayos na ang silid para sa inyo. Pakiusap, sumunod kayo sa akin. Ginoo, narito na ang inyong silid. May detalyadong impormasyon sa loob ng silid. Gabay sa serbisyo. Kung mayroon kayong mga katanungan, maaari kayong tumawag sa amin anumang oras. Kami ay maglilingkod sa inyo ng 24 na oras. O ay, salamat. Talagang masarap ang pakiramdam ng may pera. Ngunit ito ay nakasalalay sa sistema at sa sariling pagpili na nagbigay ng tiwala. Sige nga. Ang marangyang kwartong ito. Mayroon pang hot spring at viewing balcony. Amoy pawis. Kailangan munang maligo. Mag-order ng takeout para pasalubungan ang sarili. Haha. Oh, andito na. Liu Mi. Bakit ka nandito nagde-deliver ng pagkain? Liu Mi, ang campus beauty noong college. Kasama si Suwan na tinatawag na magagandang dalaga ng departamento. Palaging nangunguna sa mga marka. Paano siya napunta sa pagde-deliver? Ikaw ba si Lin Chen? Bakit siya naging ganito kagwapo? Ang kanyang aura ay talagang iba na kumpara sa kolehiyo. Kumpletong pagbabago na. Alaynan. Naalala ko, hindi naman maganda ang grades mo sa kolehiyo. Di ba? Bakit ka nagdi-deliver ng pagkain? Ah, mahaba ang kwento niyan. May isang order na malapit nang ma-expire. Pakiusap, dalhin mo agad. Malapit na akong ma-expire. Una ako na. Ay, mag-ingat ka. Ayos ka lang ba? Dahan-dahan lang ah. Wala namang masama. Salamat sa iyo ah. Una ako na. Pag-usapan natin ulit mamaya ah. Ay, ingat ka. Nasugatan ang paa mo. Namamaga na. Tapos na. Ano nang gagawin natin? Meron pa akong ilang order. Kailangan kong ipadala. Kung hindi ko ito matatapos ngayon, walang nangyari lahat. Ay naku, nasaktan ka ngayon. Makinig ka sa akin. Huwag mo munang ihatid ngayon. Magpahinga muna dito. Esan. Sige na. Salamat, Lin Chen. Tayo ay mga kaibigan. Dapat tayong tumulong sa isa't isa. Binabati kita, host. Unang beses na tumulong sa kaklase. Sa pag-aalaga ng sprain. Gantimpala ng 3,000 yuan. Isa na namang hindi inaasahang yaman. Mukhang nakakatulong sa iba. Magandang pagpipilian din iyon. Ang seryosong anyo ni Lin Chen. Ay talagang kaakit-akit. Lin Chen. Ah. Anong nangyari? Liu Mi, nandito na ako para sa iyo. Hindi mo naman maaring. Pilitin ang sarili mong mag-deliver ng pagkain. Sige, maghintay ka dito. Pupunta ako sa loob para kumuha ng yelo. Sprain. Mas mabilis gumaling kapag may yelo. Uy, Lin Chen. Uy, sa totoo lang. Huwag ka nang mag-alala ng ganito. Ay naku. Mag-ingat ka. Nasugatan ang paa mo. Dito muna matulog ngayon. Magpahinga ka muna dito ng maayos. Huwag magalaw-galaw. Sabihin natin bukas kapag nagising ka na. Alatin. Saan ka matutulog ngayong gabi? Kasi magkasama tayo ng iba, medyo nakakahiya pa rin. Medyo nakakahiya talaga. Pero hindi naman siya mukhang masama. Oh. Magpapahinga na lang ako sa sofa buong magdamag. Bukas magpapawis ang paa mo sa sakit. Tawagin mo lang ako anumang oras. Ay, Lin Chen. Huwag kang pupunta dito mamaya. Dapat ay walang problema, di ba? Kaya pala hindi mo ako pinapayagang lumapit kagabi. Siya ang dahilan. Ang assistant ay naghanap ng kumot para sa iyo.
Siya rin. Mabait din ang batang ito. Ikaw. Ako. Hindi ko sinasadya. Natatakot lang ako sa'yo. Na malamigan habang natutulog. Pumunta ako para takpan ka ng kumot. Ay nako. Kuya. Alam ko na. Huwag ka masyadong maemosyonal. Ah, tama nga pala. Sa seryosong usapan. Maganda ba ang grades mo sa kolehiyo? Hindi ba? Bakit ka nag-deliver ng pagkain? May nangyaring problema ba? Ah, yung delivery ko ay malalait na. Alaynan. Tama nga, Lintian. Salamat sa pag-accept sa akin kagabi. Kailangan na akong umalis agad. Ay, kung may problema, tawagan mo ako. Huwag mong pilitin ang sarili kung hindi pa gumagaling ang sugat sa paa mo. Siguradong may pinagdadaanan si Liu Mei. Pero kung hindi niya sasabihin, hindi ko rin naman malalaman. Sige na, mas mainam na tingnan muna natin itong pagkakataon na ito. Gantimpala. Binabati ang may-ari. Unang pagkakataon na mag-alaga. Nang nasugatang kaklase. Gantimpalang 3,000 piso. Karagdagang gantimpala. Isang bote ng gamot. Ha? Muling 31,000. Mukhang ang pagtulong sa mga tao sa paligid mo. Hindi lang nakakapag-ambag sa kabutihan, kundi nakakakuha ka rin ng malaking premyo. At karagdagang gantimpala. Gamit pang gamot. Kaya nitong gamutin ang lahat ng sakit. Alaynan. Magandang ito. Itabi muna. Baka may malaking gamit ito sa hinaharap. Tungkol sa ngayon. Kailangan munang bumili ng angkop na damit. Para mapabuti ang imahe. Mas madali ring makapagtrabaho sa hinaharap. Magandang araw, Ginoo. Ano ang kailangan mo? Ang gwapo. Ang ganda ng aura. Siguradong matatag at maaasahang tao. Gusto kong bumili ng ilang angkop na formal na damit. Maaari mo ba akong dalhin para tingnan? Uy, Xiao Hui. Tingnan mo iyon. Tingnan mo yung tao na iyon. Parang yung huling beses. Na nakilala ko yung lalaki sa blind date. Hindi naman siguro. Paano siya makakapunta sa ganitong lugar? Para mamili ng damit. Baka nagkakamali ka. Sobrang gwapo at may taste. Mukhang seryosong tao sa buhay. Ginoo, pumasok po kayo. Nasa loob ang pinakabagong formal naming kasuotan. Lahat nasa loob. Kailangan kong tingnan. CJ, sumama ka sa akin. Ay, si Xiao Qian siya yun. Siya yung sinasabi ko dati sa'yo. Yung tungkol sa katrabaho kong nagbago ng husto pagkatapos mag-resign. Alam mo, ha? Pagkatapos nito, tulungan mo naman ako, ha? Ako pa rin ito. Yung match sa blind date. Yung suot mo at aura mo. Para kang ibang tao talaga. Ay naku. Lin Qian. Ang swerte natin. Bakit ka nandito rin? Anong klaseng damit ang hinahanap mo? Tutulungan kitang mag-isip kung anong bibilhin. Zhou Hui. Bakit ka nandito? Ay, ito ay tadhana. Pagkatapos mong bumili ng damit, gusto mo bang kumain tayo ng sabay? Isipin mo na lang na para sa nakaraan. Tungkol sa mga bagay sa trabaho, humihingi ako ng tawad sa iyo. Ayos lang. Wala akong oras. Kamusta, Lin Qian? Magpakilala tayo muli. Ako si Zhao Qian. Tungkol sa huling blind date, ako ang nagmadali. Ako ay tumingin lamang sa panlabas. Pasensya na talaga. Ah. Ikaw yun. Yung date ko noong nakaraang beses. Ah. Ako yun. Yung tungkol sa date natin noon. Sobrang nawala ako sa sarili ko. Sa tingin ko. Kung hindi, magdagdag tayo ng contact information. Kahit papaano, magiging magkaibigan na tayo. Talagang hindi mo dapat husgahan ang tao sa isang pagkakataon. Ang pagbabago ng saloobin ay talagang mabilis. Nagdagdag na nga. Mag-contact kapag may oras. Kailangan ko pang magpalit ng damit. Sige na. Xiao Qian, anong ginagawa mo? Pinapunta kita dito para tulungan ako. May kasunduan na ako kay Lin Tianxiang. Maaari na ring ituring na kamag-anak na rin namin. Bakit ka nakikitungo ng ganito? Ikaw? Pasensya na, hindi ka siya ang sukat nitong suite. Parang hindi bagay. Ayos lang, ayos lang. Yung fit nitong damit kasi hindi maganda. Maghahanap na lang ako ng mas bagay sa'yo. Sobrang padalos-dalos talaga ako noon. Ngayon, kailangan kong makipagkaibigan ng mabuti sa kanya. Lin Qian, may oras ka ba sama ka kumain minsan? Para na rin sa pagkakasala ko sa nangyari noong nakaraan. Pasensya na. Talagang mahilig kang sumunggab ng pagkakataon, ha? Lin Qian. Alam ko ang isang bagong bukas na tindahan ng libro.
Tara, maglibang tayo doon. Anong nangyayari sa dalawang ito? Sobrang masigasig naman nila. Hoy, waiter. Ibalot mo yung mga nababagay na sweet. Magbayad. Sir, kabuang. 6,666 na piso. Sige, aalis na ako. Hey, Lin Chen. Kapag may oras, kontakin mo ako sa cellphone para kumain. Lin Chen. Alam ko ang isang bagong bukas. Tindahan ng kayamanan. Kapag may oras, isasama kita para mag-check-in. Pag-usapan na lang natin kapag may oras. Mukhang hindi mura ang mga damit na ito, Siguradong si Lin Tian ngayon ay masipag na nagtatrabaho at umuunlad. Dati, hindi ko dapat hinusgahan ang tao sa kanyang hitsura. Buti na lang at nagpalitan kami ng contact information. Buti na lang hindi siya humabol. Mukhang masyado akong sikat. Hindi naman ito magandang bagay. Binabati kita, host. Unang pagbili ng formal na damit. Pagbutihin ang imahe. Gantimpala ng 20,000 yuan. Ayusin na ang pagbalik sa hotel. Ano ba talaga ang kailangan mo? Diretso ka na lang sa akin mag-message. Kakabili ko lang ng bagong suite. Gusto kong ipakita sa'yo. Ano sa tingin mo sa fit? Siyempre, kakabili mo lang din. Siguradong maganda ang paningin mo. Hindi ito halata. Kung maganda ang fit. Mas maganda kung magpapartner ka. Ng angkop na sapatos at accessories. Ipakita mo sa akin ulit pagkatapos. Pindutin ang 5. Buksan mo ang pinto at tingnan. Nandito ako sa ilalim ng hotel mo. Kakatapos lang dumaan. Paano niya nalaman? Na dito ako nagstay sa hotel na ito. Ano bang ginagawa mo dito? Siyempre, para ipakita sa'yo. Ang mga bagong damit ko. Kumusta? Paano mo nalaman na nandito ako? Nakikita ko ang mga post mo tungkol sa tanawin sa labas. Sige, dapat nandito ka. Nagtanong ka na sa ilang hotel. Kakatapos lang mahanap. Tama nga. Itong bagong damit na binili. Ano sa tingin mo? Ayos lang, medyo akma. Ayos lang ba talaga? Bakit hindi? Tumingin ka ulit ng mabuti. Tumanggi. Suwan. Anong nangyari? Lin Chen, may nangyari sa nanay ko. Maaari mo bang tulungan ako? Iligtas mo siya. Sandali, huwag kang mag-alala. Nasaan ka na sa ospital ngayon? Dali, pupunta na ako. Saan ka pupunta? May mas mahalaga pa ba kaysa usapan ng mga kaibigan? Wala nang mas importante pa. Naku, napakahalaga ng buhay. Ang pamilya ng kaibigan ko ay naka-admit sa ospital dahil sa malubhang sakit. Kailangan kong pumunta roon. Bumalik ka na muna. Makipag-ugnayan ka na lang kung may kailangan. Anong bagay ang nagmamadali ka? Sige na. Pagbalik mo na lang tayo mag-usap. Nanay, magising ka na. Ano bang nangyayari? Kumare, kumusta na siya? Lin Chen. Ang nanay ko. Sabi ng doktor, hindi maganda ang kalagayan niya. Pinilit na namin siyang i-rescue. Biglang nagka-acute na sakit ang pasyente. Ngayon, kailangan ng konserbatibong paggamot. Tiyak na sitwasyon. Depende na sa sariling kagustuhan ng pasyente. Hindi ko alam kung anong gantimpala ng sistema. Para sa gamot na panggamot, kung makakagamot ba? Wala na, bahala na, subukan natin kahit walang pag-asa. Huwag kang mag-alala. Marahil may magagawa ako. Talaga bang totoo, Lin Tian? Mapapalaya mo ba ang nanay ko? Batang lalaki. Kaibigan mo siya, di ba? Sa ganitong oras, huwag mong lokohin ang batang babae. Delikado ang kalagayan ng pasyente. Sinasabi mong ganitong kalaki ang salita. Sobrang walang pananagutan. Talagang may paraan ako para iligtas ang tiyahin. Marahil, maari ko pa siyang gisingin. Ikaw. Hindi kita papayagang magkalat. Anong balak mong gawin? Anong gusto mong gamitin? Walang batayang siyentipiko ang mga paraan. Talagang may paraan ako. Pakiusap, maniwala ka sa akin. Paano mo gustong iligtas? Anong kurso ang kinuha mo? Mayroon ka bang kaugnay na sertipikasyon? Hindi ko naman pwedeng sabihin na ito ay sistema. Ibigay mo sa akin ang gamot para makapagligtas. Tiyak na paraan. Hindi ko masabi sa ngayon. Ngunit nangako ako. Hindi ko sasaktan ang tiyahin. Hindi pwede. Maliban kung makapagbigay ka ng mapanlikhang ebidensya. Kung hindi, hindi ko maaring hayaan kang gamitin ako. Bilang biro sa buhay ng pasyente. Talagang nakakainis. Makipag-usap sa kanya ng maayos. Bakit ganito kahirap? Doktor. Naniniwala ako kay Lin Tian. Hayaan mo siyang subukan. Kung may anumang kahihinatnan,
Ako ang bahala. Ayan, Gil. Sue, bilang kamag-anak ng pasyente. Siyempre, may karapatan ka. Ngunit kailangan kong ipahayag muna. Kung ang kalagayan ng pasyente, lumala ang kalagayan, hindi kami responsable. Sa aming ospital. Naniniwala ako sa kanya. Lin Chen, kumilos ka na. Huwag mag-alala. Makatiyak na magiging maayos ang tiyahin. Ano ang ibinigay mong gamot sa pasyente? Mayroon bang ganito? Nakasailalim ba ito sa mga pagsusuri sa kaligtasan? Ito ay isang espesyal na pampagaling na gamot. Medyo komplikado ang mga sangkap nito. Kahit sabihin ko, hindi mo naman maintindihan. Talagang kalokohan. Kinuha mo ang buhay ng pasyente ko. Bakit hindi pa ito gumagana? Hindi ba ako pinapabayaan ng sistema? Sana hindi ako maloko ng sistema. Nanay. Nanay, gising ka na. Sa wakas, gising ka na. Bodong bata. Bakit ka umiiyak? Tama lang ako kanina. Parang may bigat sa dibdib. Hindi ko na kaya nahimatay ako. Ngayon, mas mabuti na. Hindi na masakit. Lin Chen, talagang maraming salamat sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko alam kung ano nang gagawin ko. Walang anuman. Katatapos lang gumising si Tia. Kaliwat kaliwa pa ang katawan niya. Kailangan niyang magpahinga ng maayos. Di na ako magpapaliban pa. Kung may problema ka man, tawagan mo lang ako anumang oras. Alam ko na. Gawa ng sistema. Siguradong maganda. Paano naman posible? Hindi pwedeng mangyari. Paano mangyayari? Talagang nagising ka na. Lahat ng mga palatandaan. Bumalik sa normal ang lahat. Paano mo nagawa iyon? Anong gamot ang ginamit mo? Hindi ko pwedeng sabihin na ito ay sistema ang nagbigay. Ito ang lihim na resipe na iniwan sa akin ng lola ko, na espesyal na para sa mga agarang sakit. Sana isubukan ko lang. Hindi ko akalain na magiging epektibo ito para sa sakit ng tiyahin. Napakamahimala ng resipe na ito. Napakakahanga-hangang gamot. Meron pang natira para sa mga biglaang sakit. Malaki ang magiging halaga nito bilang gabay. Elactin. Salamat, Lin. Totoo. Aalagaan ko ang kabutihang ito habang buhay ko. Kahit maliit na tulong, huwag mo nang isipin. Nagawa na ba ang mga bagay? Tungkol sa nangyari dati, gusto kong humingi ng tawad sa iyo. Tita, magpahinga ka muna ng maayos. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang kay Suwan na tawagin ako. May mga bagay pa akong aasikasuhin. Uuna na ako. CJ. Uuna na ako. Xiaowan, talagang mabait ang batang ito. Mabait at maasahan. Kung sakaling kailanganin ninyo, maaari tayong maging magkaibigan. Kaya dapat tayong magkasundo. Ganyan, makakapagpahinga na si Mama. Mama, siya ang aking matagal ng kaklase. Palagi siyang matulungin. Nakalimutan ni Lin Tian ang kanyang cellphone dito. Mama, magpahinga ka muna. Pupunta ako para dalhan siya ng cellphone. Naintindihan ko. Mabagal ka magtakbo. Naintindihan ko, Nay. Naku. Nabagsak ang cellphone sa kwarto ng pasyente. Bahala na. Bukas na lang kukunin. Bakit hindi ka pa umalis? Lin Chen, naghihintay ako na bumalik ka. Gusto ko sanang humingi ng tawad sa iyo. Tungkol sa mga nangyari sa blind date. Sobrang mababaw ako noon. Tapos, naglakas loob akong hanapin ka. Sana hindi ka magalit. Hay, ayos lang. Huwag na nating banggitin pa ang nakaraan. Galing lang ako sa ospital. Medyo pagod na ako. Naiintindihan ko. Uminom ka muna ng tsaa, magpahinga sandali. Ako'y sasama sa'yo. Magbibigay lang ako ng ilang salita at aalis na ako. Tungkol sa huling beses na tinulungan mo akong makaligtas. At sa mababaw na blind date. Matagal ko nang iniisip na gusto kong humingi ng tawad sa iyo ng personal. Lin Chen, naiwan mo ang cellphone mo dito. Suwan. Ang cellphone mo. Kinuha ko na para sa'yo. Nag-uusap ba kayo? Sige, hindi na kita istorbohin. Uuna na ako. Salamat ha. Salamat ha. Ang late na. Salamat sa pagpunta pa talaga dito. Sasama na kita sa elevator. Hindi na kailangan. Kaya ko na sarili ko. Yung nanay ko nasa hospital pa. Matulog ka na ng maaga. Akala ko si Shi at si Zhaoqian ay nagpapatawad lang pala. Kakaiba lang ang pagkakaintindi ko kanina. Talagang mabait si Lin Chanren. Mabait at may responsibilidad. Yung tao na iyon, kaklase mo, di ba? Mukhang mabait siya. Siya nga yun. Yung kaklase na tumulong. May kailangan ka pa ba? Kung wala nang anuman, magpapaalam na ako. Hoy, boss. Bumalik ka na agad.
Oh, darating na ako. Huwag kang magalit. Pasensya na, Lin Chen. Biglang may urgent na bagay ang kumpanya. Kailangan kong bumalik agad. Hindi na kita istorbohin sa pahinga mo. Nasabi ko na ang mga paghingi ng tawad. Sa susunod, yayain kita sa pagkain bilang paghingi ng tawad. Aalis na ako. Ay naku. Talagang abala ang araw na ito. Sige, matulog na muna tayo. Bukas, kukuha tayo ng sasakyan. Tamang-tama, magiging maginhawa. Pagod na ako ngayon. Matulog ng maayos. Sa tulong ng sistema. Sa wakas, makakadepende na sa sariling kakayahan. Bumili na ako ng unang sasakyan sa buhay ko. Sa susunod, kahit anong gawin, o tumulong sa mga kaibigan, mas madali na. Ay naku. Mukhang napakasimple ng suot niya. Siguradong nandito lang siya para tumingin. Hayaan na lang si Liu Mei na bagong salta na humarap. Mayroon pa tayong mga impormasyon ng kliyente na dapat ayusin. Hello, gusto ko sanang magtanong tungkol sa pagbili ng sasakyan. Mukhang itinuring akong karaniwang tagapanood. Walang anuman. Maging maingat ka lang sa pag-unawa mamaya. Ay, Lin Chen, ikaw nga talaga. Paano ka nandito? Liu Mei, bakit ka nandito nagtatrabaho? Hindi ka ba nagde-deliver ng pagkain? Yung pagde-deliver ng pagkain sa labas ay isa lang sa mga part-time ko. Simula nung nagtapos ako sa kolehiyo, palagi na akong nagnanais na maging salesperson para matuto. Ito talaga ang pangunahing trabaho ko. Isa the way, Lin Chen. Pumunta ka dito para bumili ng sasakyan. Pwede kitang ipakilala. Benta. Kompleto ang mga modelo ng sasakyan sa tindahan namin. Hindi na kailangang ipaliwanag ng detalyado. Diretso mo akong dalhin para tingnan ang mga sasakyan ninyo. Yung may pinakamagandang halaga para sa presyo. At may mataas na praktikalidad. Alaynan, doon tayo pumunta. Lin Chen, itong sasakyan ay pangunahing modelo sa tindahan namin. Maganda ang performance at sapat ang espasyo. Kung bibilhin ng buo, aabot ito ng 50,000. Maaari mong subukan ang loob nito. Liu Mei, tingin ko, huwag ka nang mag-aksaya ng oras. Ang sasakyang ito, hindi basta-basta kayang bilhin ng kahit sino. Mas mabuti pang dalhin mo siya para tingnan. Mga entry level na. Sasakyan na lang. Ate Wang, paano mo naman nasabi yan? Pumupunta ang mga customer sa aming tindahan para bumili ng sasakyan. Dapat naming seryosong pagtanggap sa kanila. Hindi dapat husgahan ayon sa itsura. Makinig ka. Kakaalis lang niya. Pero natutunan na niyang alagaan ang mga customer. Salesperson na si Liu. Sa tingin ko, hindi mo pa siguro nakita ng maayos. Ang suot niyang ito. Hindi lalampas sa 200 piso. Sa tingin mo, kaya niyang bumili ng sasakyan na nagkakahalaga ng 500,000. Kahit na hindi bumili ang kliyente sa ngayon, dapat pa rin natin siyang igalang. Benta. Ito ang pangunahing prinsipyo ng pagbebenta. Talagang pupunta ako ngayon para bumili ng sasakyan. Masaya ako sa modelong ito. Pero kung palagi kayong ganito ang serbisyo, baka kailangan ko maghanap ng ibang tindahan. Maghahanap na lang ako ng ibang tindahan. Ganito na lang. Kung kaya mong bilhin ang sasakyang ito, saka ako'y humihingi ng tawad sa iyo. Ano sa tingin mo? Magpalit ng tindahan. Sa tingin ko naghahanap ka ng paraan para makaalis. Kung mabibili mo ang sasakyang ito, sa iyo ba ang komisyon? Ayon sa patakaran, ganoon nga. Lin Chen, huwag mong bilhin ang kotse dahil lang sa inis. Baka gusto mong mag-isip-isip pa. Pumili ka ng bagay talaga sa'yo. Hindi ako nagtatampo. Talagang gusto kong bilhin ang sasaksyang ito. Ito ang iyong pinaghirapang kita. Kailangan mong kunin ang nararapat na komisyon. Mag-swipe ka na. Lin Chen, ito ay nagkakahalaga ng 500,000. Talaga bang bibilhin mo ito? Benta. Ayos. Gusto kong makita kung paano ka magpapanggap. Mamaya, hindi lalabas yan. Tingnan ko kung paano ka mapapahiya. Pumasok na ang 500,000 yuan. Ano to? Ano to? Paano nangyari to? Totoong lumabas. Binabati ang may-ari. Sa unang pagkakataon, sa pamamagitan ng sariling kakayahan, nakabili ng kapaki-pakinabang na sasakyan. Gantimpala sa may-ari ng 55,000. Gumastos ng 50,000. Gantimpala ng 55,000. Makatutulong pa kay Liu Mei. Sobrang sulit. Bakit ka nakadamit ng simple? Paano ka nagkakaroon ng ganitong kayamanan? Ang suot ko ay aking kalayaan. Ang paggalang sa kliyente ay iyong tungkulin. Tama, sinabi mo kanina, na kung bibilhin ko ang sasakyang ito, kailangan mo akong humingi ng tawad. Simulan mo nang tuparin iyon. Tama. Pasensya na, Ginoo, pasensya na. Ako'y bulag sa katotohanan. Hindi ko dapat husgahan ang tao sa kanyang anyo. Ako'y nagkamali, hindi ko dapat maliitin kayo. Kayo'y may malaking puso. Huwag ninyong ipagdamot sa akin. Tandaan ang aral na ito. Sa hinaharap, dapat mong tratuhin ng maayos ang bawat customer. Patawag mo na ang manager nyo. Gusto kong kumpirmahin ang proseso ng pagkuha ng sasakyan. Sige, tatawagin ko agad ang manager.
Liu Mi, sakay na, dadalhin kita para maglibot. Para na ring pasasalamat ito sa iyo. Tumulong ka kanina na magsalita para sa akin. Pero nagtatrabaho pa rin ako Proseso ng pagkuha ng sasakyan. Kailangan maghintay ng manager na dumating. Hindi ito ituturing na absent ka. Para na rin itong kasama sa pag-test drive ng kliyente. Bahagi ito ng trabaho mo O baka sabihin, ayaw mong samahan akong mag-drive. Hindi. Gusto ko. Tara na. Ito ang unang beses ko na sumakay sa ganitong magandang sasakyan. Talagang ibang pakiramdam. Sige na, umalis na tayo. Ang sarap ng pakiramdam. Lin Chen. Salamat sa pagdadala mo sa akin sa lakad. Oh, Daisy. Salamat din sa iyo sa araw na ito. Hindi ka nagselo sa kay Wang Jai. Natulungan mo pa akong makamit ang mga resulta. Liu Mi, noong nakaraan, nagsagawa ka ng delivery at nagbenta. May nangyaring problema ba sa bahay? Nakaharap ka ba sa anumang hirap? Haha. Liu Mi, si Papa utang sa atin ng 10,000. Kailan niya balak bayaran? Matagal na itong hinihintay, kalahating taon na. Nahanap niya pa ang boyfriend na nagmamay-ari ng Audi. Para lang makaiwas sa utang. Sasabihin ko sa'yo, kailangan nating magbigay ng paliwanag ngayon. Pinagsusumikapan ko na nga Kumikita na. At may mahigit 1 buwan pa. Bago ang araw ng pagbabayad. Siyempre, babayaran ko ang lahat ng utang ko. Huwag na kayong mang-abala sa akin. Magtrabaho ng mabuti. Sa maliit mong sweldo. Kailan pa kaya natin mababayaran ito? Sinasabi ko sa'yo, huwag kang magmalaki. Kung hindi ka makabayad sa takdang panahon, pupunta kami sa kumpanya mo para hanapin ka. Para hindi ka makapasok sa trabaho. Tingnan natin kung paano kakikita noon. Huwag kayong pumunta sa kumpanya. Gagawan ko ng paraan na maibalik sa inyo ang pera na utang ng tatay mo. Ano bang nangyari? Noong una, nagnegosyo ang tatay ko at nangutang siya ng 10,000 piso. Pero nahulog siya sa bitag nila. Ito ay tubo sa tubo. Sa loob ng 6 na buwan, umabot na sa 100,000. Hindi maganda ang kalusugan ng tatay ko. Hindi makapagtrabaho. Kaya ako na lang ang nabubuhat nito. Kaya pala kailangan niyang magtrabaho ng maraming trabaho. Ngayon ko lang nalaman. Ang hirap pala talaga. Sales, yung silin Chayan. Alam ko na sobrang demanding nito. Pero Liu, pwede bang muna, Liu? Hiram mo muna sa akin ang kaunting pera. Siguradong maghahanap ako ng paraan para maibalik ko sa'yo. Pwede kitang sulatan ng tuwing buwan, nagpapadala ako ng sahod. Para muna bayaran ka ng bahagi. Huwag kang mag-alala. Ako ang tutulong sa'yo. Babayaran ko. May 100,000 piso sa card na ito. Ako ang magbabayad para sa kanya. Lesiu, swerte ka lang. Maghanap ka ng mayamang lalaki. Tara na. May konting pera pa sa card na ito. Kun mo muna. Bilhan mo ng vitamin si Tito. Para gumanda ang kalagayan niya. Sales Liu. Binabati kita, host. Aktibong tumulong sa mga kaklase na nasa kagipitan. Gantimpala ng 30,000 cash. Si Liu Meizi ay sobrang nagsusumikap. Tumulong siyang malagpasan ang hirap. Dapat lang. May mall naman malapit. Bumili siya ng angkop na damit para sa kanya. Kailangan din niyang magtrabaho. Salamat sa'yo, Lin Chan. Ang utang na loob mo ay tiyak na mananatili sa isip ko. At tungkol sa perang ito, gagawin ko rin ang paraan para maibalik ito sa'yo agad. Ay, Benta Liu, huwag kang masyadong magpakabait sa akin. Magkaibigan naman tayo. Dapat tayong magtulungan. Walang problema sa pagbabayad. Unahin mo munang ayusin ang mga bagay sa bahay. Sige, tara. Punta tayo sa mall. Pumunta sa mall. Benta Liu, anong ginagawa mo? Benta Liu, Lin Chen. Ang mga damit dito ay sobrang mahal. Kailangan ng mga damit na nagkakahalaga ng libo-libo. Huwag mo nang bilhan ako ng ganito kamahal. Ngayon, nagbebenta ka na. Kailangan mo ng ilang formal na damit. Para sa mga okasyon. Para din sa trabaho mo. Hindi mo kailangan gumastos. Bibilhan kita. Parang tinutulungan kita na mapabuti. Ang iyong imahe sa trabaho. Kailangan mo akong bilhan ng uniforme. Sales Liu. Hindi lang ako pinahiram ni Lin Tia ng pera. Iniisip pa ang aking trabaho. Sobrang maalalahanin, Sales Liu. Sobrang maalalahanin. Kailangan kong magtrabaho ng mabuti. At mabilis na maibalik ang pera sa kanya. Pumili ng ilang tamang sukat. Para kapag nakipagkita sa kliyente, may kumpiyansa. Oy, hello. Pakiabot ng propesyonal na kasuotan. Ayalis ito. Para subukan ito ng dalagang ito. Sige, Gino. Ayan, Gil. Ito ay isang bagong propesyonal na set na inilabas na yung taon. Maganda ang fit, lalo na angkop para sa opisina. Baka magmukha kang maganda dito. Nandito ang fitting room. Pakisunod sa akin.
Ay, madalas akong bumili ng damit sa tindahang ito. Sobrang kilala ko ang may-ari ng tindahan. Tingnan nyo, kung may gusto kayo, batiin ko ang may-ari. Maaari kayong makakuha ng diskwento. Pang J, ang mga damit dito ay sobrang mahal. Kahit na may diskwento, hindi pa rin namin kayang bilhin. Ginoong Liu, sobrang galing mo ngayon. Bata ka pa pero ang yaman mo na. Sa hinaharap, kailangan naming matuto sa iyo. Ayos lang, ayos lang. Kapag nagkaroon tayo ng pagkakataon, dalhin ko kayong lahat para gumawa ng kaunting negosyo. Ay, tingnan ninyo, hindi ba't si Lin Chen yan? Bakit siya nandito? Imposible naman iyon. Noong nag-aaral pa siya, mahirap na siya. Ngayon, paano niya kayang makabili ng ganitong mamahaling damit pang babae? Siguradong nakikisawsaw lang siya sa aircon. Gong Liu, naalala ko noong nag-aaral pa tayo. May maliit na alitan si Lin Tian at ikaw. Baka gusto nating pumunta at batiin siya. Tingnan kung ano na ang nangyari sa kanya ngayon. Tara, pumunta at tingnan. Gusto kong malaman kung ano na ang nangyari sa batang ito sa loob ng maraming taon. Kung hindi pa rin siya umuunlad. Ang swerte naman ni Lin Chen. Bakit? Nandito ka lang para sa aircon. Liu Feng ah. May kailangan. Walang anuman. Nakita ko ang dating kaklase. Lumapit ka at bumati. Kami ng ilang matagal ng kaklase ay nag-organisa ng isang salu-salo. Hindi kita inanyayahan. Hindi ka naman magagalit, di ba? Siyempre, hindi ka naman. Kasama sa aming grupo. Hindi ako magagalit. Iba ang landas, hindi tayo magkasundo. Ano nang sinabi mo? Kumikita ako ng 500,000 sa isang taon ngayon. Magkano ang kinikita mo sa isang taon? Iba ang sinasabi mo sa akin. Malaki ang pagbabago ni Lin Tian. Mas gwapo siya kaysa noong nag-aaral pa siya. Iba na rin ang kanyang aura. Si Lin Tian, huwag kang magpakamataas dito. Sabihin mo nga, ilang pera ang kinikita mo sa isang taon? Kung may kakayahan ka, sabihin mo. Pasayahin mo naman kami. Hindi ko naman ito sinuri ng mabuti. Pero sa isang taon, mga ilang milyon siguro ang mayroon ako. Ha. Ilang milyon? Lin Tian, huwag ka nang magyabang dito. Kumita ka ba ng ilang milyon sa isang taon? Ibibigay ko sa iyo ngayon. Humihingi ako ng tawad. Lin Tian, tingin mo, bagay ba ito sa akin? Bagay na bagay. Maganda. Ito na lang. Mamaya, papasubukan ko sa iyo ang ilang set ng iba't ibang estilo. Alaynan. Ito, hindi ba si Liu Mei ang campus beauty? Bakit siya kasama ni Lin Tian? At pinapabili pa siya ni Lin Tian ng damit. Liu Mei. Ako si Liu Feng. Naaalala mo pa ba ako? Lalong gumaganda ka na ngayon. CJ. Susunod sa iyo lahat. Sino itong mga taong ito? Hindi ko kilala. Nanggugulo lang. Liu Mei. Sino siya sa'yo? Kasama ko ang asawa ko para mamili ng damit. Pakihintay lang kayo, pakilayo lang kayo. Huwag kang humarang dito. Asawa. Asawa. Ikaw. Kayo ay kasal na. Nga. Kasal kami ngayong taon. At sana ay tawagin mo akong asawa. Magpakita ka ng kaunting respeto. Impossible. Paano siya magiging karapat-dapat sa'yo? Liu Mei. Sabihin mo sa akin. Nadaya ka ba niya? May problema ka ba? Mahal, umalis na tayo agad. Huwag pansinin ang mga taong walang kwenta. Kailangan pa nating magpatuloy sa pagpili ng damit. Bakit tayo aalis? Bumibili tayo ng damit ng tapat. Hindi tayo dapat maapektuhan ng mga taong walang kinalaman. Sa ating damdamin. Liu Mei, paano ka makakapag-usap sa ganitong tao? Mag-aasawa na. Sino ang pakakasalan ko? Anong pakialam mo dyan? Umupo ka, asawa. Bakit si Lin Tian ay nakakalapit kay Liu Mei? Kailangan kong makahanap ng pagkakataon upang patunayan na mas magaling ako sa kanya. Tama lang ang pagkakaarte kanina. Halos napaniwala mo ako. Sandali lang. Bibili ako ng pinakamahal na damit. Kung ikukumpara, tingnan natin kung paano pa magpapanggap si Lin Tian. Waiter. Magandang araw, Ginoo. Kunin niyo ang mga damit na bagay sa mga babae na may magandang kalidad at ipakita niyo sa akin. Sige, tagapagbenta. CJ. Si Liu Feng ay talagang handang gumastos para sa mga babae. Ito ang pakikipagkaibigan. Hindi lang dapat tingnan kung gaano karaming pera ang ginagastos. Ay. Magandang araw, Ginoo. Ito ang sa amin. Mataas na kalidad na customized na modelo. Ang disenyo at tela ay napakamahusay. Kahit magkano pa ito. Unang panatilihin ang itsura ngayon. Hindi talaga pwedeng matalo siya. Maganda itong damit na ito. Kunin mo na muna. Tumigil ka. Pasensya na po, sir. Itong damit. Sa ngayon, hindi pa pwedeng ibenta sa iyo. Bakit?
Ginoong Lin, dumating ka na. Titingnan mo ba kung kailangan ko bang tumulong sa iyo? Naayusin ang kaayusan dito. Ano ang sinabi mo? Si Ginoong Lin ay isa sa aming mga mahalagang bisita at isa ring matagal na kasosyo namin. Mahuhusay na kliyente. Mas nais naming magbigay sa mga bisita ng mas magandang shopping environment. Mahal na mga bisita. Kabilang si Ginoong Lin. Yung suot niya ay isa rin sa amin na high-end custom series ng aming brand. Ginoong Ginang, yung suot mo ngayon ay espesyal na ginawa ni Ginoong Lin. Alinsunod sa iyong mga gusto. Makikita nga, talagang pinag-isipan niya ng mabuti para sa iyo. Ito. Paano kaya ito posibleng? Akala ko hindi masyadong maalaga si Lintean na magpapagawa pa ng damit ng espesyal. Talagang pinag-iisipan niya ang kanyang asawa. Nalaman ko na itong damit ay espesyal na ginawa niya para sa akin. Sabi mo dati na gusto mo ang ganitong estilo. Sandali, may ilang pang sukat dito. Nabagay sa'yo. Kung sa tingin mo ay gusto mo ito, mamaya ay bibilhin natin lahat. Sige, Ginoong Lin. Aayusin ko na ang mga waiter para pack ang mga bagay para sa iyo. Salamat, mahal. Napakabait mo sa kanila. Asawa. Gawain talaga ito ng isang asawa. Alaynan, huwag kayong magdiwang agad. Huwag kayong magdiwang agad. Lin Chen, hintayin mo lang ako. Balang araw, mapapatunayan ko na mas magaling ako kaysa sa iyo. Tara na. Bakit ka pa nakatayo dyan? Ay, Liu Feng, umalis ka na muna. May konting hindi pagkakaintindihan kami ni Lintean. Gusto naming mag-usap at humingi ng tawad sa kanya. Nais naming makipag-usap ng maayos sa kanya. Magkwento tayo ulit. Sige lang. Lin Chen, pasensya na. Dapat hindi na sana tayo nakinig. Kay Liu Feng, may pagkiling tayo sa'yo. Sa totoo lang, nung nasa school ka, talagang matatag ang loob. Hindi tayo dapat humusga sa panlabas. Lahat ng iyon ay mga nakaraan na. Matagal ko nang nakalimutan. Walang dapat ipag-alala. Bihira ang pagkakataong magkita tayo ngayon. Maaari na rin itong ituring na tadhana. Pumili kayo ng isang bagay. Mga damit na gusto ko. Ay parang, mga pasalubong ko para sa inyo. Ay, huwag. Lin Chen, kami ang dapat humingi ng tawad. Paano namin maaring pasukin ang iyong bulsa? Handa ka bang patawarin kami? Masaya na kami. Ayos lang. Isa lang namang damit. Walang anuman. Dapat madalas tayong makipag-ugnayan. Salamat. Binabati ang host. Naiwasan ang hindi pagkakaintindihan ng mga kaklase. Ibalik ang pagkakaibigan ng magkakaklase. Gantimpalang pera 50 bahagi. Binabati ang host. Unang beses na bumili ng damit para sa iba. Gantimpalang pera 50. Hindi na maaga. Tara na. Sige, okay. Hindi ko akalain na sa huli. Ang pinakamagaling sa klase natin ay si Lin Chen. At napakamabait pa niya. Sino bang hindi? Dati hindi ko siya pinapansin. Ngayon ko lang nalaman na masyado tayong makitid ang isip. Ngayon talagang iba na siya. Totoo siyang tapat at mapagbigay sa iba. Medyo nahuli tayo ngayon. Nandito lang tayo. Mag-check-in na tayo at magpahinga. Nakabuok na ako ng 2 kwarto. Naglakad tayo buong araw. Talagang pagod na ako. Tama, kanina sa mall. Salamat sa pagtulong sa akin. Maliit na bagay lang. Hindi ka ba tumulong sa akin dati? Dapat lang iyon. Kasi magkaibigan tayo. Tara, umakyat na tayo. Si Ginoong Lin ay palaging magalang tuwing siya ay dumarating. At siya ay maasikaso sa mga kaibigan. Hindi nakakapagtaka na siya ay isang ehi sa mall. Hindi ba't nakakatuwa? Ay naku. Hindi ko alam kung kailan magkakaroon ng pagkakataon na makatulong sa iba. Sino yan? Bakit ka nandito? Yung katabing kwarto. Hindi ba naayos ko na? Tumulong si Lintian na bayaran ang utang ko. At inaalagaan pa ako. Kailangan kong suklian siya ng mabuti. Lixed, yun na. Sira ang pampainit ng tubig sa kwarto ko. Gusto kong maligo dito sa iyo. Huwag kang mag-alala. Bukas ng umaga, babalik ako sa bahay para ayusin ito. Tungkol sa mga utang ko. Anong nangyayari? Parang kakaiba. Nakatapos na ako maghugas. Sapat pa ba ang tubig sa water heater? Lin Chen, salamat sa panahon na ito. Sa pag-aalaga mo sa akin. Itatago ko ang kabutihang loob mong ito sa puso ko. Siguradong hindi ko makakalimutan. Magsuot ka na ng damit mo. Magkaibigan tayo. Hindi ba dapat tayong tumulong sa isa't isa? Lin Chen. Ay, may iniisip ka ba? Magsalita ka ng maayos. Isuot mo muna ang damit mo.
Binabati ang host sa paglutas ng problema kay Liu Mixin. Nakuha ang tiwala at pagkilala. Gantimpala ng 5,000 piso. Lin Qian. Sa panahong ito, marami kang nagawa para sa akin. At tinulungan mo rin akong malutas ang maraming problema. Gusto kitang pasalamatan. Pero wala akong masyadong maipagmamalaki. Kaya, Liu Mei, tutulungan kita. Hindi ako umaasa ng kapalit. Magkaibigan tayo. Dapat tayong magtulungan. Kung umaasa ako sa mga iyon, sobrang walang modo naman. Alaynan. Liu Mei, hindi na maaga. Huwag kang mag-isip ng labis. Nakaayos na. Sa katabing kwarto, bumalik ka na at magpahinga. Si Lin Tian ay talagang iba sa ibang mga lalaki. Talagang hindi siya katulad. Siya ay maaasahan. Tapat. Hindi kailanman umaabuso sa sitwasyon ng iba. Si Lin Qian. Sige, aalis na ako sa kwarto. Matulog ka na rin ng maaga. Ah. Salamat sa iyo. Yixet, isa na namang magandang araw. Binabati kita, host. Ito ang unang pagkakataon na nag-ayos ka ng pananatili para sa kaibigan. Nagbigay ng tulong. Gantimpala, 5,000 pera. Karagdagang gantimpala, ang husay ng host sa pagbabalik ng sigla. Mahiwagang pagbabalik. Mga kamay ng host, kapag humahawak sa sugatang bahagi, maaaring pabilisin ang paggaling sa sakit. Wow! Sa pagkakataong ito, nakakuha ako ng kakayahang magpagaling ng sakit. Kailangan kong magkaroon ng kaibigang masaktan sa hinaharap. Wala nang dapat ipag-alala. Hintayin kong makahanap ng oras para subukan ito. Sino yan? Gising ka na pala. Bakit parang hindi maganda ang itsura mo? Ay, mag-ingat ka. Anong nangyari? Siguro ay dahil sa hangin kahapon. Parang may sipon ako ngayon. Oh, mas mabuti pang umupo at magpahinga. Tungkol kay Lin Tian kagabi. Ah. Zero tawag. Liu Mei. Anong oras na at hindi ka pa dumarating sa trabaho? Ayaw mo na bang magtrabaho? Darating na ako. Medyo traffic sa daan. Ganyan ba kastrikto ang boss mo sa'yo? May sipon ka na nga, pinapapunta ka pa rin sa trabaho. Walang magagawa, bumababa ang performance lately. Hindi rin maganda ang mood ng boss. Kung hindi ako magmamadaling pumunta doon, mawawala ang trabaho ko. Hindi ko na mapapanatili. Unahan na kita, ha? Hey! Anong nangyari? Siguro dahil sa sugat sa paa noong nakaraan. Hindi pa rin ito gumagaling ng maayos. Bigla akong tumayo. Medyo sumakit. Umupo ka muna, tingnan ko. Ayos lang ito. Maaari bang subukan ang mahikang paggaling? Talagang hindi na sumasakit ang paa ko. Aba, talagang hindi na sumasakit ang paa ko. Lin Qian, marunong ka rin palang magmedyas. Ang galing mo naman. Magandang gamitin ang mga kakayahang ibinigay ng sistema. Kaunti lang ang alam ko. Swerte lang ako. Nga pala. Kainin mo ito, para maiwasan ang paglala ng sipon. Kung talagang hindi mo na kaya, magpaalam ka na lang sa boss mo. Ang mahalaga ay ang kalusugan mo. Salamat, Lin Qian. Pero kailangan ko pa rin umuwi. Unahin ko munang ayusin ang utang ko, bago ako pumasok sa trabaho. Sige na nga. Mag-ingat sa daan. Alaynan. Saan tayo pupunta pagkatapos nito? Para makatulong sa mas marami pang tao. Para makuha ang gantimpala ng sistema. Si Liu Mei ba? May naiwang anuman dito. Lin Qian, tinanggal ako sa trabaho. Ano na ang gagawin ko ngayon? Ay naku, hindi mo naman masosolusyonan ang problema. Sa pagyakap mo sa akin. Ano ba talaga ang problema mo? Bakit hindi ka pumasok at sabihin mo? Noong mga panahong iyon, nagmamadali akong humingi ng tawad sa iyo. Nakalimutan ko ang tungkol sa pagtanggap ng mahalagang kliyente. Lahat ng iyon, at nalaman pa ng boss ko. Kaya ngayong araw, tinanggal niya ako sa trabaho. Masasabi talagang malas ako sa nangyaring ito. Kasalanan ko rin naman. Hindi ko kasi naasikaso. Ang mahalagang trabaho. Ang trabahong ito, ay talagang pundasyon ng pagkatao. Kahit gaano pa kahalaga ang mga bagay para sa iyo. Dapat mo munang
Gampanan ng maayos ang iyong mga tungkulin. Wala na akong trabaho ngayon. Malawak ang iyong koneksyon. Pwede mo ba akong tulungan na magbantay ng trabahong bagay sa akin? Ang tinapos ko sa kolehiyo ay marketing. Medyo marami na rin akong karanasan. Lin Chen, kung matutulungan mo ako dyan, kakain ako sa'yo ng isang malaking hapunan. Tanggapin mo na lang ang pasasalamat ko. Pwede ba? CJ. Pero may mga bagay akong kailangan gawin. Talagang may mahalagang bagay akong kailangan gawin. Magpahinga ka muna dito. Babantayan ko ito para sa iyo. Kapag may pagkakataon, makikipag-ugnayan ako sa iyo. Lin Chen. Salamat sa iyo. Naghihintay ako sa balita mo. Para sa isang lalaki. Nawala ang trabaho. Zhaoqian o Zhaoqian. Talaga namang, lumalago ka na ng husto. Nawala ko ang trabaho ko. Hindi ko maunawaan ang mga prioridad. Sino pa ang dapat sisihin? Hindi pwede. Hindi ko pwedeng basta talikuran ito. Kailangan kong umuwi agad. Gagawa ako ng bagong resume. Subukan kong mag-apply. Hindi ako naniniwala. Kahit nawala siya, hindi ako mabubuhay. Nagmamadali ako buong araw. Talagang medyo nagugutom na ako. Ang gantimpala ng sistema. Talagang kawili-wili. Kumain tayo ng kaunti. Maaaring mag-trigger ito ng bagong gantimpala. Boss, bigyan mo ako ng isang inihaw na sausage. Sige po. Pumasok sa wallet ang 3 yuan. Binabati kita, host. Sa unang pagkakataon na tikman ang espesyal na inihaw na sausage. Gantimpalang cash na 5,000. Hahaha. Ngayon kakain ako sa buong supermarket. Ang lasa ng inihaw na sausage niyo sa bahay ang galing. Ganito. Itong mga to. Bawat isa, magpaisa pa ako. Sige po. Sisiguraduhin kong masisiyahan kayo sa pagkain. Sister. Magdagdag ng kaibigan. Isang kaibigan naman. Kaibigan lang. Anong nangyayari? Mukhang pamilyar ang batang babae. Lumayo ka sa akin. Huwag kang magpakaawa, huwag na. Huwag kang magpanggap. Kaming mga kapatid ay may respeto sa'yo. Kaya kami nakikipag-usap sa'yo. Oh, akala ko si Zhao. Ganito pa rin ang init ng ulo. Walang paligoy-ligoy. Huwag kang magpabigat dito. Nagtatalo na naman sa iba. Sige na lang. Kasi matagal na kaming magkaibigan. Hindi pwedeng makita siyang inaapi. Lin Chen, bakit nandito ka? Dumating ka ng tama. Yung mga taong ito palaging nakikisawsaw sa akin. Hindi nila ako pinapayagang umalis. Nadaanan ko lang at nakita ko ito. Huwag kang mag-alala. Kayong mga lalaking matatanda. Nang aapi ng isang babae. Anong galing niyo doon? Huwag kang makialam. Nakikipagkaibigan lang kami sa dalagang ito. Ano bang pakialam mo? Lumayo ka nga. Sino ba ang gustong maging kaibigan ninyo? Si Lin Tiangkai ay kaibigan ko. Sasabihin ko sa inyo, kung hindi kayo aalis, magpapasok na ako ng reklamo. Parang hindi taga rito ang tono ng boses, ah. Sino bang magmamando sa amin, ha? Sawa na. Ako ang kaklase niya. Nagsusubok lang ako sa inyo. Huwag niyo nang maghiganti dito. Kung hindi, kayo ang masasaktan. Kaklase. Sa tingin ko, isa kang. Mga batang hindi pa lumalaki. Sa itsura mong napakasensitibo, gusto mo pang magpanggap na bayani. Ayaw kong makialam, pero hindi rin ako natatakot. Magsitakas na kayo. Huwag niyong pilitin akong tumawag ng pulis. Lin Chen. Sila ay mga walang hiya. Matagal na akong ginugulo ng mga ito. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Tumawag ka ng pulis. Natatakot ako. Tumawag ka na ngayon. Tingnan natin kung sino ang darating ng mas mabilis, si Tito Hat o ang mga kamao ng ating mga kapatid. O ang mga kamao ng ating mga kapatid. Bumalik ka na lang. Lumayo ka. Kung hindi, sabay tayong aayusin ngayon. Sasabihin ko ulit ito sa huli. Umalis ka na agad. Binibigyan kita ng respeto pero ayaw mo. Tama ba? Tumigil ka na. Sasaktan ko muna ang batang ito. Batang ito, ikaw ba'y nakikialam? Mukhang sawa ka na sa buhay mo. Lin Chen, mag-ingat ka. Lumayo ka. Huwag kang madamay. Bigyan mo ako ng 3. Kailangan siyang nakahiga at lumabas ngayon. Binabati kita, host. Ito ang unang pagkakataon na humarap sa mga provocateur. Nakakuha ng gantimpala na 10,000. Karagdagang nakakuha ng kasanayan. Master level na sining ng pakikipaglaban. Sobrang napapanahon ang kasanayang ito.
Saktong-sakto para makapag-ensayo kayo. Lin Qian, mag-ingat ka sa kanilang dalawa. Huwag kang mag-alala, kaya ko to. Basta lumayo ka lang. Manood ka na lang ng palabas. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang aming lakas. Ibigay mo sa akin ang LAN. Magpapatuloy pa ba? Hindi na, hindi na. Binabati kita, may-ari. Unang pagkakataon na ginamit ang sining ng laban. Nakaligtas sa panganib. Gantimpala ng 3,000. Karagdagang natanggap na kasanayan. Mga paalala at kaalaman sa pagtukoy ng hiyas. Nakakakuha pa rin ng kasanayan sa pagtukoy ng hiyas. Ngayon, may dagdag na naman akong kakayahan. Ang galing ni Lin Qian. Sa ilang saglit lang, naresolba niya ang mga walang hiya na ito. Lin Qian, mag-ingat ka sa likod. Humiga ka. Nang aapi ng babae sa harap ng liwanag ng araw. Wala na bang batas? Nagkamali ako, hindi na ako ulit. Sinasabi ko sa inyo, maging maingat kayo sa susunod. Huwag na kayong lumabas para mang-api. Kung hindi, sa susunod na magkita tayo. Hindi na magiging kasing dali na ngayon. Napalampasin kayo. Sige na, nagkamali ako. Si Lin Qian ay hindi lang magaling, kundi napakamakatarungan din. Talagang napaka-cool niya. Kapatid. Lolo, nagkamali kami. Hindi na kami mangahas. Hindi namin nakilala ang tunay na panganib. Pakiusap, huwag kang magalit. Patawarin mo kami. Umalis ka. Huwag mo na akong ipakita muli. Ayos lang ba? Kanina ba ay natakot ka? Wala akong masyadong problema. Lin Qian, salamat talaga sa iyo ngayon. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko sana. Kailangan itong isipin. Oh, tama. Saktong-sakto, pupunta ako. Sa kalye ng mga batong sugal. Gusto mo bang sumama sa akin? Para makita ang kasiyahan. CJ, hindi pa ako nakapunta sa kalye ng mga batong sugal. Matagal ko nang gustong makita ito. Bihira, Lin Qian, talagang maraming salamat sa iyo ngayon. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Hay, maliit na bagay lang iyon. Sa wakas, matagal na tayong magkakilala. Seryoso, ang ganda ng itsura mo ngayon. Bakit hindi ko ito napansin dati? Ang galing mo pala. May natutunan akong konting self-defense dati. Hindi naman ito malaking bagay. Oh, tama nga. Paano ka nandyan? Nasa labas lang ako para mamasyal. Nakasalubong ko yung mga walang modo. Sa susunod na lumabas, dapat talagang mag-ingat. Kapag nakasalubong ng ganitong tao, agad na tumawag ng pulis. Naiintindihan ko na. Tama nga. Ikaw, may girlfriend ka ba? Sa ngayon, wala pa. Pero, wala pa akong balak makipag-date. Ayos lang. Sige, punta muna tayo sa Jade Street. Oy, hello boss. Ang galing ng mata nyo. Maganda ang itsura ng batong ito. Siguradong may magandang laman ito. Na-detect ang batong hilaw. Isang ordinaryong basurang bato lang. Halaga, 0 piso. Maganda pala itong tip sa pagtukoy ng yaman. Mabilis na makilala ang mabuti at masama. Boss, ang ibabaw ng batong ito ay magaspang. At ang laman ay maluwag. Halos 0 ang posibilidad na maipadala ito. Huwag mo na akong lokohin. Itong boss na ito, kitang-kita na eksperto siya. Ganito, pumasok kayo sa loob kasama ko. Ipakikita ko sa inyo, ang tunay na magagandang materyales. Ang kakayahan ng sistema sa pagsusuri ng mga yaman. Talagang kapaki-pakinabang. Ngunit sa mga batong sugal na ito, kailangan pa ring maging maingat. Huwag maging tanga. Ito lahat ay mga kayamanan ng tindahan ko. Talagang nagkakasalubong ang mga kaaway. Si Lin Qian ay nandito rin para tumaya sa bato. Tamang-tama, ipapakita ni Lao Hao ang kanyang galing. Pagsasabihan siya ng mabuti, babayaran ang utang mula sa nakaraan. Oy, akala ko sino na. Ay, si Lin Qian pala. Bakit? Nag-invest ka rin sa bato. Dumaan lang, nagtingin-tingin. Anong pakialam mo? Sabi ko na nga ba, tao ng ganitong uri, paano ka makakapagpusta sa bato? Ipakilala mo. Ito ay isang tanyag na tao sa larangan ng pagsusuri ng mga yaman. Si Ginoong Hao Diwang. Si Ginoong Hao. Hao Lao. Ngunit nakasaksi ng walang katulad. Mga bihirang kayamanan ang eksperto. Si Xiao Liu. Sinasabi mong siya iyon. Binata. Itong batong sugal. Hindi ito basta-basta laro. Kung wala kang karanasan, at sa kakayahan, napakadali. Walang natira. Lesiu. Ginoong Hao. Kung hindi, ipakita mo ang iyong galing. Para sa ilang tao. Palawakin ang pananaw. Mabuti rin. Pipili ako ng isang bato. Para sa mga kabataan. Magkaroon ng karanasan. Kung ano talaga ang mata para sa pag-alam ng yaman. Ang pagsusugal sa bato ay nakasalalay sa mata. Hindi ito puro salita lang. Kung gusto niyo maglaro, maglaro na kayo.
Huwag niyo akong istorbohin. Hindi si Lin Chen ay amateur. Kanina pa niyang nakikita na nababaliw na ang bato. Lin Chen, huwag kang mag-atubiling makipag-usap sa kanila. Kung labanan, labanan. Dalawa hindi tayo natatakot. Kayo, talaga bang kilala ninyo? Bakit pati siya nakatayo sa panig ni Lin Ken? Zhou Hui, tungkol sa pagsusugal sa bato, hindi na kailangang makipag-away sa kanila. Dito ako para suportahan ka. Kagaya kanina, isang tingin mo lang ay naunawaan mo na ang tunay na kakayahan ng mga basura. Kitang-kita ko yun. Sige na, Lin Chen. Sige, subukan mo na. Kahit may tumulong sa'yo, ano naman. Ngayon, ipapakita ko sa'yo. Natalo ka ng buong puso. CJ, kung ganun, sasamahan kita hanggang dulo. Maghintay ka lang na mapahiya. Ginoong Hao, nasa iyo na ito. Sige lang. Ito. Ang dalawang ito. Makinis ang bato. Malinaw ang mga guhit. Rate ng pagpapadala. 80%. Hindi nakakabigla si Ginoong Hao. Talagang matalas ang kanyang pananaw. Ikaw na. Lin Chen. Kaya mo yan. Naniniwala ako sa iyong pananaw. Na-detect ang orihinal na bato. Nasa loob ang Emperor Green Jade. May halagang 3 milyon. Hindi ko akalain na dito nakatago ang isang piraso ng Emperor Green na raw na bato. Pinili ko itong piraso. Itong bato. Makinang ang balat ng bato. Magulo ang mga batik. Ito ay isang tipikal na basurang bato. Mas mabuti pa nga ikaw. Palitan mo na lang. Lin Chen. Bakit hindi ka pa nagpapasalamat sa mga payo ni Ginoong Hao? Kung may isip ka, agad na palitan mo ito. Hindi na kailangan palitan. Itong pinili kong batong orihinal. Sapat na upang talunin ang dalawang pinili ninyo. Napaka-ambisyoso. Talagang hindi mo alam ang iyong lugar. Lin Chen. Kung hindi ka pa mag-iisip ng mabuti, yung dalawang napili nila. Mukhang talagang maganda. Huwag mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Lin Chen. Ito ay ikaw ang naghanap. Kaya huwag mo akong sisihin. Boss. Bato ng apog. Pumili ng ganitong bato. Kadalasan ay mga baguhan lang ang nanonood. Mga Ginoo, dito po. Naipadala na. Zhengyang Green. Magandang kalidad. Halaga ng 1 milyon. Talagang hindi nagkamali si Ginoong Hao. Sa isang galaw, kita na ang kita. Nakita mo ba? Ito ang antas ng isang nangungunang eksperto sa pagsusuri ng kayamanan. Ikaw ay isang baguhan lamang. Huwag magmadali. Huwag magmadali. Mas magandang palabas ang darating. Yung sira mong bato, walang silbi kahit buksan mo pa. Boss. Ituloy mo lang. May bagong kargamento na. Napakagandang agete. Malinaw ang kulay. Halaga ay 150,000. Hahaha. Ginoo Hao. Talagang magaling ka. Pumili ka ng 2 bato. At pareho silang nabili. Swerte. Swerte lang yan. Itong batong sugal na ito ay 3 bahagi ng pananaw. At 7 bahagi ng swerte. Haha. Ginoong Hao. Masyado kayong mapagpakumbaba. Ito ay talagang kakayahan. Lin Chen. Ika na ang bato mo. Gusto kong makita. Yung sirang bato mo. Kung ano ang lalabas dito. Boss. Buksan mo na. Lin Chen. Habang hindi pa lumalabas ang resulta ngayon, pinapayuhan kitang umalis na agad. Para hindi ka pa mapahiya mamaya. Hindi pa lumalabas ang resulta eh. Bakit ka sobrang tiyak? Naniniwala ako kay Lin Ken. Yung pinili niyang batong ito, siguradong mas mataas ang halaga kaysa sa iba. Yung 2 piraso na pinili mo, talaga namang naunawaan mo ako. Itong batong ito, ay talagang basura sa mga basura. Kung makakabenta pa itong batong ito, magsasara na ako. Sa mundo ng mga alahas, ay, Ginoong Hao, huwag mo silang pansinin. Hintayin mong maputol ang bato. Tingnan natin kung ano pa ang masasabi nila. Naglabas ng berde. Ito ay imperial na berde. Sobrang mataas na kalidad ng imperial na berde. Nagkakahalaga ng 30 milyong. Ito ay tunay na tunay. Sobrang mataas na imperial na berde. Nagkakahalaga ng hindi bababa sa 30 milyong. Ano? Anong sinabi mo? Sobrang mataas na imperial na berde. Paano ito posible? Talagang ito ay imperial na berde. Tingnan mo ang kintab na ito. At ang tubig nito. Talagang napaka-espesyal. Nagtitinda ako dito ng mahigit 10 taon. Ito ang unang pagkakataon na makakita ng ganitong halaga ng bato. Talagang nakakabighani. Hey Lin Chen. Ang galing mo talaga. Ngayon, yayaman na tayo. Talagang hindi ako nagkamali sa tao.
Sobrang galing ng pananaw ni Lin Tian. Impossible. Siguradong pek ito. Paano ito posible? Nangungunang esmeralda ng emperador na berde. Pahintulutan mo akong makita. Talagang emperador na berde ito. Siyang tunay nga. At ito pa. Ang pinakamagandang uri ng emperador na berde. Ay naku. Hindi ko inasahan. Hindi ko akalain na sa aking buhay. Makikita ko. Ang ganitong kagandang bato. Lin Tian ah. Talaga namang nakatago ang iyong galing. Sa swerte. Binabati kita, host. Sa unang pagkakataon, nagtagumpay sa pagsusugal ng bato. Gantimpalang pera na 30,000. Ngayon, ang 30,000 ito. Para sa akin. Talagang wala ng halaga. Bata. Kanina, ang batong ito. Ay nakita mo dahil sa iyong kakayahan. Nga. May problema ba? Nakita mo na agad. Anong kailangan mo? Pakiusap, kunin mo akong estudyante. Gusto kong matutunan sa iyo. Ang sining na pagtukoy ng halaga ng mga bagay. Ginoong Hao. Anong sinabi mo? Ikaw ang pinakamataas sa larangan ng pagsusuri ng mga antigong bagay. Paano ka naman? Matututo mula sa isang baguhang tulad niya. Wala kang alam. Itong batong ito ay walang kapintasan. Hindi ko makita kung ano ang nandito na maipapadala. Pero siya ay nakikita ito na sapat na patunay ng kanyang kakayahan sa pagsusuri na mas mataas kaysa sa akin. Matututo ako mula sa kanya. Ano ang mali dito? Guro, pakiusap, tanggapin mo ako bilang estudyante. Ako ay may pusong humihingi ng kaalaman. Ginoong Hao, alam mo ba na ang paggawa nito ay magiging katatawanan sa mundo ng mga mahihilig sa kayamanan? Hindi ako sang-ayon. Ayos lang. Wala pa akong natutunang mag-aral. Baka sakaling matrigger pa. Ang unang gantimpala ng sistema. Hao Tao. Kung magpapabinyag ka kay Lin Tian bilang guro mo, simula ngayon, hindi na ako makikipag-ugnayan sa iyo. Hindi dahil ayaw kong tumanggap, kundi dahil may humahadlang dito. Medyo hindi maginhawa. Liu Feng, dahil sa respeto ko sa iyong mga nakatatanda, dinala kita dito para makakita ng kaunti. Hindi ko akalain na ikaw. Masyadong makitid ang isip. Kung ganun, wala na tayong ugnayan. Huwag na tayong makipag-ugnayan sa hinaharap. Ginoong Hao, nagawa mo ito dahil sa isang estranghero. Sa akin, sa harap ng tunay na eksperto, ang mga maliit mong iniisip ay hindi karapat-dapat pag-usapan. Sumusunod ako sa guro para matuto. Maaari itong magpahusay ng aking kakayahan. Ikaw ay nagugulo dito. Umuwi ka na. Lin Tian, hintayin mo ako. Ang bagay na ito, balang araw sisingilin kita. Guro, umalis na siya ngayon. Tingnan mo ako. Simula ngayon, ikaw na ang aking estudyante. Ay naku, ang galing, guro. Nagsasagawa ng isang pagbati ang iyong maliit na estudyante. Ay, Ginoong Hao, lahat tayo ay mga modernong tao. Iwasan na natin ang mga ganitong formalidad. Kung sakaling may mga katanungan tungkol sa pagsusuri ng mga kayamanan, maaari mo akong tanungin anumang oras. CJ, kung may hindi ako maintindihan, sana ituro mo sa akin. Ituro mo sa akin, ha? May kailangan pa akong gawin, kaya aalis na ako. Ayos lang. Ingat ka. Binabati kita, tagapagsaluhan. Unang pagkakataon na matagumpay na makakuha ng alagad. Gantimpala ng 30,000. Karagdagang nakakuha ng charm. Automatikong pangingisda. Charm. Nakuha pa niya ang otomatikong pangingisda. Ang laki ng kita, hindi ka magsisisi. Naresolba na si Liu Feng. Nakapagkuha pa siya ng isang malakas na disipulo. Ang ganda ni Lin Chen sobra. Hoy, Lin Chen. Saan tayo pupunta pagkatapos nito? Baka pwedeng imbitahan kitang uminom ng tsaa. Magdiwang tayo. Halos nakakalimutan ko na. Nandito pa rin ang batang ito. Pasensya na. Mayroon pa akong ibang gagawin. Kailangan kong asikasuhin agad. Kaya aalis na muna ako. Ay, sandali lang, hintayin mo ako. Bakit ang bilis mong tumakbo? Ang bilis mong tumakbo. Alam ko na. Saan ang hotel mo? Mukhang kailangan na nating magpalit ng lugar matutulog. Para hindi na siya makasama. Impormasyon. Tin, nasaan ka? May importante akong kailangan gawin. Gusto kitang hingian ng tulong. Bakit ang bilis ng bagay na to? Dahan-dahan mo lang sabihin. Hindi masyadong malinaw sa tawag. Nagaantay ako sa tabi ng ilog sa labas ng bayan. Halika na. CJ, darating na ako. Narinig ko ang boses ni Suwan. Mukhang may problema siya. Sakto lang. Yung bagong automatic fishing technique. Hindi ko pa nagagamit. Subukan na lang sa tabi ng ilog. Hindi ko alam ito. Kung ano ang epekto ng automatikong pamang-fishing. Mukhang hindi pa dumating si Suwan. Baka mas mabuting manghuli ng isda muna. Subukan ang epekto nito.
Na-detect ang host. Gumagawa ng pangingisda. Nagsimula ang otomatikong pamamaraan ng pangingisda. Akala ko itong kakayahan ay otomatikong nalikha. Kaya pala wala akong nararamdaman. Kahit kaunti. Bata, ito ba ang unang pagkakataon mong mangisda? Tingin mo sa paraan ng paghagis ng linya. Alam ko nang baguhan ka. Nga. Paano mo nalaman? Siyempre naman. Nang huli ako dito. Nang isda ng mahigit 10 taon na. Kaya sanay na ako. Halika. Ituturo ko sa iyo kung paano ayusin ang pang-akit. Kung hindi, hindi ka makakahuli ng isda. Lin Chen. Tio, bakit ka nandito nangingisda? Siya Wan ah. Wala akong magawa. Dito ka sa tabi ng ilog, umupo ka. Paano ka nakarating dito? Nandito ako para hanapin ang kaibigan. Tio, ito na ang sinasabi ko sa iyo, si Lin Tian. Siya ang tumulong sa aking ina noong nakaraan. Ikaw pala iyon. Madalas akong pag-usapan ni Xiao Wan sa harap ko. Binibigyan kita ng papuri. Kaya mas lalo akong, dapat turuan ka ng maayos maghuli ng isda. Parang may nahuli ng isda. May nahuli ng isda. Impossible. Sa ilog na ito, ang mga espiritu ng isda ay matindi. Walang magandang pampaakit na isda. Dagdag pa ang pamamaraan ng baguhan. Paano siya makakahuli? Nahuli na. Itong isda, mukhang may bigat na 5-6 na kilo, di ba? Binabati kita, host. Unang matagumpay na pangingisda. Nakakuha ng gantimpala na 3,000. Sa unang pagkakataon na manghuli, malaki na ang nakuha mo. Hindi ko alam kung pwede itong otomatikong pangingisda. Makakakuha kaya ng 2 isda sa isang pihit lang. Sa isang pihit lang, tiyak na benepisyo ito para sa mga baguhan. Pair. Ang swerte mo talaga. Ikaw, subukan mong ihagis ulit. Tio, ang galing naman nito. Hindi siya nahirapan. At ang pain sa hook ay naubos na. Pero nakahuli pa rin siya ng isda. Talaga, mukhang sobrang swerte na ito. Bata, itaas mo na ang iyong linya. Huwag ka nang mangisda. Ang swerte na ito, hindi ito araw-araw nangyayari. Ay, mukhang may isda na namang kumagat. Grabe naman, isang hagdang isda. Anong swerte naman ito? Impossible. Sobrang hindi ito siyentipiko. Wala nang pain sa iyong pang-akit. Kahit na walang isda. Paano pa ito nahuli? 2 isda. Hindi possible. Hindi talaga posible. Baka ang mga isda sa ilog na ito ay sabay-sabay na naging tanga ngayon. Ayos lang ba si Tio? Siguro ayos lang naman siya. Sobrang gulat lang siya. Kapatid, nangangisda ka. Ano ba ang sikreto dito? Kung maituturo mo sa akin, handa akong maging estudyante mo. Aba. Nakakahiya naman ito. Tio, huwag kang magulo. Swerte lang si Lin Chen. Nabigla lang ako. Mali ang nasabi ko. Kung makakapagbigay ka ng ilang tips, pwede kitang anyayahan sa isang masarap na pagkain. Tio, pangalawang tiyuhin. Wala namang espesyal na kasanayan. Swerte lang talaga ito. Mga kakayahang ibinigay ng sistema. Hindi ito basta-basta. Na dapat malaman ng iba. Tama, Suwan. Sabi mo sa telepono may mahalagang bagay. Ano ba talaga iyon? Mas mabuti pang pag-usapan natin ang mahalagang bagay. Sumunod ka sa akin. Pag-usapan natin ito ng dahan-dahan. Hindi ba? Ito ba ang problema sa fishing rod? Lin Chen, talagang salamat sa iyo. Niligtas niya ang buhay ng nanay ko. Sa panahong ito, laging kong gustong sabihin ng harapan. Salamat sa iyo. Kaya pala yun ang dahilan. Lahat kami ay magkaibigan. Huwag mo nang alalahanin. Sa telepono, ang dami mong kabadong sabihin. Anong malaking bagay ang nangyari? Maliban sa pasasalamat. May isa pang bagay. Matagal na akong nag-isip. Gusto ko pa ring sabihin sa'yo. Anong bagay? Sabihin mo na. Lin Chen, talagang humahanga ako sa'yo. Sa tingin ko ikaw ay isang tao na may pananagutan. Isang taong maaasahan. Salamat sa iyong pagkilala. Na maging kaibigan kita. Masaya rin ako. Sa totoo lang, mula noong huli tayong nagkita sa CAF. Nang tinulungan mo ako. Nagustuhan na kita. Ngunit huwag kang mag-alala. Gusto ko lang sanang sabihin sa iyo ang nararamdaman ko. Nasabi ko na ito. Hindi ka ba magagalit? Suwan, magandang babae ka. Ngunit lagi kitang itinuturing na kaibigan. At, sa puso ko, mayroon na akong taong iniintindi. Kaya, talagang ikinalulungkot ko. Ayos lang iyon. Naiintindihan ko. Masaya na ako na maging mabuting kaibigan mo. Lubos na akong kontento. Baka naging sobrang padalus-dalus lang ako. Totoo ngang tapat si Lin Tianguo. Kahit natanggihan niya ako, nirerespeto ko pa rin ang kanyang pananaw. Lin Chen. Sa wakas, natagpuan kita. Kanina sa bato ng sugal.
Bakit ka tumakbo ng mabilis? Ikaw ang kaibigan ni Lintian, di ba? Kamusta? Ako si Zhouhui. Kababata ako ni Lintian. Hello. Ako si Suwan. Buti na lang walang naging hindi pagkakaintindihan. Nakakahinga na ako ng maluwag. Lintian. Bakit ka tumakbo ng mabilis? May gusto pa akong sabihin sa'yo. Anong bagay? Salamat sa pagtulong mo sa akin sa mga iyon. Mga problema sa mga blonde na tao. Hindi ko pa talaga na ipapasalamat sa iyo. Gusto ko sanang yayain kang kumain. Kasi magkaibigan tayo. Walang anuman. Kung may kailangan kayong pag-usapan. Hindi na kita guguluhin. Tin. Magkita tayo ulit sa ibang araw. Mag-ingat sa daan. Paalam. Ay. Parang nakita ko lang kanina. Hinawakan kanya sa kamay. Kayong dalawa. Baka naman nagde-date kayo. Huwag kang magbiro. Magkaibigan lang kami. Kung magpapaimbento ka pa, hindi na ako pupunta sa hapunan na iyon. Huwag. Hindi na ako mag-imbento, okay na ba iyon? Buti na lang at naipaliwanag ng maayos. Kung hindi, magkakaroon na naman ng hindi pagkakaintindihan. Mas mabuting magbago na tayo ng paksa agad. Sabi mo, kakain ako. Kailan naman? Kahapon, walang araw na aksidente. Siguro ngayong gabi na lang. Ay naku. Masakit ang tiyan ko ng kaunti. Mukhang nakakain ako ng masama. Kailangan kong humanap ng banyo. Ay, bakit tumatakbo ka ng ganoon kabilis, Lintian? Pwede namang bukas na lang kumain. Tulungan mo akong mag-swipe ng card. Lin, bumalik ka na. May dalawang babae na pumunta sa'yo kanina. Sabi nila kaibigan mo sila. Naghihintay sila sa kwarto ng hotel mo ngayon. Dalawang babae. Sino sila? Sabi nila Zhaoqian. Sabi nila Liu Mei. Sabi nila nagkasundo na kayo. Oh, kaya pala silang dalawa. Siguro ay para magpasalamat. Oh, naiintindihan ko na, salamat. Ay. Lintian, bumalik ka na. Matagal na kaming naghihintay sa'yo. Bakit kayo nandito? Hindi man lang kayo tumawag ng maaga. Nakaahanap ako ng bagong trabaho. Salamat sa iyong pag-aalala. Sadyang dumaan ako para magpasalamat sa iyo. Ako rin. Noong una, tinulungan mo akong magpagawa ng damit. Nakatulong iyon. Hindi ko pa talaga na ipahayag ang pasalamat ko sa iyo. Ay. Ito ang maliit na regalo na dinala ko para sa iyo. Isang munting pasalubong. Ito ang binili ko para sa iyo. Ang paborito mong prutas. Mga kaibigan tayo. Walang dapat ipagkahiya. Napansin ko na parang pagod ka nitong mga nakaraang araw. Mukhang medyo napapagod ka. Sakto, nag-aral ako. Ng ilang mga pamamaraan ng masahe. Pipisil-pisilin ko ang iyong balikat. Marunong din akong magmasahe. Sakto, makakapagpahinga ka. Nakakahiya naman ito. Kaya't pasensya na kayo. Mas komportable na ako. Ang galing naman ng mga kamay nyo. Congratulations, host. Unang karanasan. Tumulong ang kaibigan sa masahe. Gantimpalang 3,000 piso. Kaya pala pwede ring makakuha ng gantimpala. Sobrang nakakagulat naman. Kamusta? Okay naman ang lakas ng pagpisil ko, di ba? Paano naman sa akin? Mas komportable ba? Lahat ay komportable. Ang galing nyo talaga. Pantay-pantay. Hindi pwede. Kailangan pumili. Ayos lang. Sino ba? Baka isa na namang kaibigan mo. Impossible. Siguradong waiter. Bubuksan ko ang pinto. Bakit kayo nandito? Tinawagan kita pero hindi ka sumagot. Nagtanong ako sa front desk at doon ko lang nalaman. Nakatira ka dito. Saktong-sakto, si Suwan. May ibabalik sa'yo. Kaya't sabay-sabay kaming pumunta. Noong nakaraan, sinagip mo ako. Noong panahon ng nanay ko, may isang bagay na nahulog. Pinuntahan ko talaga para iabot sa'yo. Talagang magaling kayong maghanap ng lugar ah. Oh. May bisita pala kayo. Hindi namin kayo ginambala ha. Ay, hindi. Nagsasalita tayo ngayon. Umupo na kayo, wag na katayo dyan. Upo na kayo, upo na. Kayo, paano kayo? Nagkakasama-sama dito. Kakatagpo lang namin ni Suwan. Kaya sabay kaming pumunta dito. Tama ba? Bakit ka tumakbo ng mabilis kanina? Sinasadya mo bang umiwas sa akin? Paano naman? Talagang masakit ang tiyan ko. Nandito ako para maghatid ng bagay. Ito yung bagay. Naiwan mo ito sa ospital noong nakaraan. Nang nag-aayos ang nanay ko. Nakita na. Kaya pala ito. Salamat sa iyo. Buti na lang ay ibabalik lang. Walang ibang bagay. Hindi na maaga. Baka gusto kong ihatid kayo. Hindi ligtas para sa mga babae na lumabas sa gabi. Tama lang, kailangan na rin naming umuwi. Pasensya na at naabala kita ngayon. Sama na tayo. Tama lang, daan lang. Paalam. Mag-ingat ka sa daan. Sa wakas, tahimik na. Bukas, pupunta ako sa tindahan ng sasakyan. Tumulong sa kaibigan na magdala ng sasakyan. Baka makatulong pa ito sa pag-activate ng bagong sistema ng gantimpala.
Magandang araw po, sir. Nandito po ba kayo para bumili ng sasakyan? Gusto ko pong tumulong sa pagpili ng isang pang-araw-araw na sasakyan. May magandang halaga ba? Mga rekomendasyon para sa high school level. Meron. May ilang bagong sasakyan dito sa amin. Lahat ay swak para sa pamilya. Magandang halaga din. Tingnan natin dito. Maliit na si Mung. Basta gusto mo ang sasakyan dito, okay lang. Bumili na ako para sa'yo. Tingnan mo ulit. Uy, hindi ba't si Linchan yan? Pumunta ka rin bang bumili ng sasakyan? Kaya mo bang bumili? Kung makakabili ako o hindi? Anong pakialam mo? May espasyo ba? Mas malaking SUV. Marami ang tao sa bahay ng kaibigan ko. Kailangan ng mas mataas na halaga para sa presyo. Meron. Ang bagong modelo ng EV namin ay may napakataas na halaga para sa presyo. At mababa ang konsumo ng gasolina. Sobrang bagay para sa inyo. Tin, hindi ka ba nandito para manghiram ng sakay? Mas mabuting huwag na lang. Magpanggap na mayaman sa hindi mo kaya. Hindi lugar para sa'yo to. Pwede bang maging magalang ka naman sa pagsasalita? Xiao Nanji, bakit ka tumutulong magsalita para sa iba? Ayaw ko lang sa ugali mo, na may pagmamataas sa iba. Magandang araw, Ginoo. Ako si Xiao Meng. Pasensya na kanina, na nakahiya ako sa inyo. Kakilala lang kami niya. Huwag po kayong magkamali ng isip. Walang anuman. Binabati kita, host. Ito ang unang pagkakataon na may estranghero na magalang na nakipag-usap. Makakatanggap ka ng cash reward. Sa ganitong sitwasyon, maaari pang makuha ang reward. Talagang nakakatuwa. Ginoo, mukhang talagang interesado kayo sa sasakyan. Ako rin ay dumaan para tingnan ang sasakyan. Gusto ko sanang magtanong sa inyo ng ilang katanungan. Siyempre, walang problema. Maaari tayong magpalitan ng impormasyon. Huwag kang magalit, Xiao Meng. Kaya't lahat ng sasakyan na ito. Alin ang gusto mong sasakyan? Bibili ko lahat para sa'yo. Hindi ko kailangan ang sasakyan mo. Kakayanin ko ng sarili kong pera. Hindi mo na kailangang magpanggap na generous. Lin Qian, ikaw na naman ang nagkakalat ng gulo sa akin. Maghintay ka lang. Wala akong ginawa. Huwag kang mag-imbento ng gulo. Si Ginoong Lin, talagang mababa ang profile. Noong huli siyang bumisita para mamili. Isa rin siyang AFC na customer. Huwag magkalat ng chismis. Ang mahalaga ay maayos na paglingkuran ang mga customer. Ano sa tingin mo ang kaligtasan ng sasakyang ito? Mahalaga sa akin ang isyong ito. Mataas ang mga safety features ng sasakyang ito. Mayroon itong stability control system. At maraming airbags. Napakaangkop para sa pamilya. Ang sasakyang ito, napakataas ng antas ng kaligtasan. Sakto para sa iyo. Lin Qian, matagal na kitang hinahanap. Kayo ba ay mga kaibigan ni Ginoong Lin? Kakausap ko lang sa kanya, tungkol sa pagbili ng sasakyan. Ganito pala iyon. Bakit kayo nandito? Narinig namin na nandito ka. Tinutulungan mo ang kaibigan mong pumili ng sasakyan. Saktong-sakto, gusto rin naming magpalit ng sasakyan. Kaya dumaan kami para tingnan. At sana matulungan mo kami sa pagpili. Nga, wala kaming masyadong alam sa sasakyan. Maganda ang iyong panlasa. Tama lang, makakatulong ka sa amin. Aasahan mo ako. Dahil nandito na ang kaibigan mo. Sige, mauna na ako. Salamat sa mungkahi, Ginoong Lin. Walang anuman, paalam. Nasaan ang aking maliit na cute? Suwan. Ikaw si Suwan, di ba? Ako si Liu Feng. Classmate tayo sa kolehiyo. May konting alaala ako sa iyo. Bakit ka kasama ni Lin Tian? Sobrang hindi mapagkakatiwalaan ang taong yan. Huwag kang maloko. Si Lin Tian ay isang maaasahang kaibigan. Tumutulong kami sa isa't isa, tungkol sa pagiging maaasahan. Alam ko na. Huwag ka nang mag-alala. Hindi. Bakit ganito kayong lahat? Napakatiwala kay Lin Tian. Ano ba talaga ang ininom niya sa inyo? Anong klaseng pampaloko ang ibinigay niya? Ginoong Liu, pakitandaan ang salita mo. Si Lin Tian ay kaibigan namin. Sobrang naman ang ginawa mo. Tama ba? Malaki ang naitulong ni Lin Tian sa amin. Isa siyang taong mapagkakatiwalaan. Hindi ako naniniwala. Siguradong may masamang balak siya. Hello, pakidala po. Ang mga kaibigan ko dito. Para tingnan ang AFE na iyon. Ipaliwanag mo ng detalyado ang mga katangian nito. Sige po, Ginoong Lin. 4 na magaganda, sumunod kayo sa akin. Lin Tian, lumabas ka saglit kasama ko. May gusto akong itanong sa iyo. Sabihin mo ng diretsyo. Huwag nang paligoy-ligoy pa. Dahil magkaklase tayo. Sa isang pagkakataon, makikinig ako kung ano talaga ang gusto mong sabihin. Tara. Huwag mag-alala. Si Lin Tian ang bahala. Kung may kailangan, sabihin mo na. Kailangan ko pang umuwi, para tulungan ang kaibigan kong pumili ng sasakyan. Lin Qian, ano bang kaya mong gawin? Bakit ang dami-daming tao ang willing maniwala sa'yo at makipagkaibigan sa'yo? Siguro dahil tapat ako sa tao. Handa akong tumulong sa mga kaibigan. Hindi tulad ng iba.
na ginagamit lang ang pera at ang pagbabanta para maresolba ang problema. Huwag kang magpakamataas dito. Basta't sabihin mo sa akin, paano ako magiging katulad mo? Nasikat, hindi na ako. Manggugulo sa'yo. Kung hindi ano? Sinasabi ko sa'yo na ilagay mo ang isip mo sa tamang landas. Huwag mong isipin palagi ang mga maling daan. Lin Chen. Hintayin mo ako. Hindi kita palalampasin. Kamusta na ang pagpili ng sasakyan? Napili na. Ang sasakyang ito ay napakaangkop para sa pamilya. Maluwang at mataas ang mga kagamitan. Ginoong Lin, ang apat na magaganda ay pumili ng parehong sasakyan. Kabuang 130,000. CJ. I swipe ang card. CJ. Binabati ang host sa pagbebenta. Sa ikapitong pagkakataon, tinulungan ang mga kaibigan sa pagbili ng sasakyan. Gantimpalang pera. Karagdagang gantimpala para sa off-road na pagbebenta. Master level na kasanayan sa pagmamaneho sa pagbebenta. Kung may pagbebenta, hindi lang kumita ng 50,000, kundi nakakuha rin ng bagong kasanayan. Sobrang sulit nito. Ginoo, narito ang inyong card. Kapag natapos na ang mga susunod na proseso, ipapaalam namin sa inyo na maaari na kayong kumuha ng sasakyan. Salamat sa iyo, Lin Chen. Walang anuman. Pagkatapos ay magmaneho, dapat laging mag-ingat sa kaligtasan. Madalas tayong magkita kapag may oras. Bihira lang na lahat tayo ay may oras ngayon. Kung hindi, pumunta tayo sa labas para maglibang. Sabay-sabay nating maranasan ang kakayahan ng bagong sasakyan. Sakto lang nasubukan ang bagong nakuha kong master level na kasanayan sa pagmamaneho. Sabay na mag-relax kasama ang mga kaibigan. Sige nga. Medyo magaling naman ang pagkakadrive ko, di ba? Lin Chen, kailan ka pa nagsanay magmaneho? Nagmamaneho ka ng matatag at maayos. Ang galing mo talaga. Sanay na sanay lang. Kapag walang ginagawa, nag-ehersisyo lang sa kotse. Yung kakayahan mo. Halos kasabay na ng mga profesional na driver ng karera. Tin. Hindi ko inakalang meron kang ganito. Nakatagong kakayahan pala ito. Sige na, wag mo na siyang purihin. Tingnan mo ang pagmamalaki niya. Parang ang buntot niya ay gustong lumipad sa langit. Sinasabi ko lang ang totoo. Ngayon, si Lin Tian ay nagmamaneho ng bagong sasakyan. Talagang gwapo. Narinig mo ba? Ang mga mata ng masa ay talagang maliwanag. Haha. Binabati kita, host. Unang beses na sumama sa kaibigan. Subukan ng bagong sasakyan. Gantimpala na 500,000 yuan. Karagdagang gantimpala, pinalakas na sistema. Pakiramdam ay mainit at komportable. Pakiramdam ay puno ng lakas. Bawat kalamnan, parang nagdiriwang. Lin Chen, bumpik ka ng bato, ano? Ito ay nagpapalakas ng katawan. Sobrang galing naman. Lin Chen, ikaw, cute ka. Humarap ka pa ring magpasikat. Talagang swerte mo pa rin. Noong nakaraang beses, swerte ka. Nakatakas ka. Ngayon, tignan natin kung paano ka tatakbo. Ngayon, hindi ko papabaliin ang mga binti mo. Kung hindi ko babaliin. Lin Chen, mag-ingat ka. Hello, kumusta? Gusto kong magulat sa pulis. May mga tao dito na may armas at nagkakagulo. Nasa labas ito sa Scenic Road. Lin Chen, maghintay ka sa pagdating ng pulis. Huwag makipaglaban. Nga, kaligtasan muna. Lin Chen, ngayon, maghanda ka na para sa ospital. Ganyan lang ang lakas mo. Nangangahas ka pang lumabas bilang taga-sugpo. Ah. Ano pang hinihintay mo? Sugod. Walang pakialam. Para sa 100,000 piso. Ang paggamit ng karahasan para lutasin ang problema ay magdudulot lamang ng masamang bunga. Napakabuti, Lin Chen. Walang masama sa iyo. Talagang hindi matatalo ang tama. Ang mga taong ito ay talagang dapat ayusin. Lin Chen, mag-ingat. May dala siyang kutsilyo. Ako ang tunay na nagwagi. Paano ito posible? Sadyang inatake kita mula sa likod. Tulad ng mga katulad mo. Hindi kailanman maunawaan kung ano ang pagiging tapat. Liu Feng, ilang beses na kitang pinatawad, pero hindi ka natututo. Ikaw, huwag kang lumapit. Sasabihin ko sa'yo, ngayon ay isang lipunan na pinamumunuan ng batas. Lipunan na pinamumunuan ng batas. Kapag may dala kang armas at nananakit,
Bakit hindi mo naisip ang apat na salitang ito? Sino ang nag-report? Anong nangyari dito? Huwag gumalaw ang lahat. Makipagtulungan sa aming investigasyon. Ginoo, nandito ka na sa wakas. Ang taong ito ay baliw. Gusto niyang sirain ako. Ginoo, pakiusap, kalmahan mo muna ang iyong sarili. May sasabihin ka ba? Tumayo ka at sabihin mo ng dahan-dahan. Ginoo, ako ang tunay na biktima. Siya talaga. Nagdala ng tao para manghamon. Itong taong ito, siya ang nagdala sa kanila. Ginoo, kailangan mo akong tulungan. Sinaktan niya ako. Nasaktan pa ang pulso ko. Gusto niya akong sirain. Liu Feng. Talaga namang, mahir sa pagbaligtad ng katotohanan. Siyang tunay na ikaw. May dala kang stick at kutsilyo. Pumunta ka rito para makialam. Ngayon, ako na ang may problema. Ginoo. 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 Siya nga. Tingnan mo. Ang pulso ko ay pinalaki niya. Sinaktan pa niya kami. At nagkaroon kami ng malubhang pinsala. Hindi ka naniniwala. Tanungin mo sila. Siya ang siyang umatake sa amin. Kami lang ay dumaan lang. Sila ang unang umatake. Ginoo. May sasabihin ka pa ba? Hindi ako ang unang umatake. Ako ay nagpoprotekta lang sa sarili ko. Sunduin mo na rin kami. Ang katotohanan ng mga pangyayari. Sasaliksikin namin ito ng mabuti. Ginoo. Mayroon tayong video dito. Ito ang buong nangyari sa insidente. Naka-video rin kayo. Ginoo. Huwag ka sanang maniwala. Ito ay pinutol na. Ngayon, maghintay ka na lang na ma-admit sa ospital. Malinaw na ang katotohanan. Kayo ang sadyang nagsimula ng gulo. At may dalang kontroladong kutsilyo pa. May masasabi pa ba kayo? Itaas ang mga kamay at ipatong sa ulo. Luhod kayo. Ito. Huwag ka nang magtanggi. Sumama ka sa amin sa istasyon. Para sa investigasyon. Ginoo. Nagawa na ang investigasyon. Ikaw ay nasa ilalim ng lehitimong depensa. Pasensya na at nagdulot ako ng abala sa iyo. Walang anuman. Ang makipagtulungan sa investigasyon ay tungkulin ng bawat mamamayan. Ngunit, kailangan pa kitang abalahin na sumama sa akin sa istasyon para gumawa ng formal na sali ng pahayag. Malapit nang matapos ito. Ginoo, siya ang biktima. Gusto rin ba ninyong sumama sa amin pauwi? Ito ay isang kinakailangang proseso sa pag-imbestiga. Pakisuyo na makipagtulungan kayo. Sasamahan ko kayo. Umalis na muna kayo. Huwag kang mag-alala sa akin. Mag-ingat ka sa daan. Alaynan. Ang late na. Dapat umuwi na ang lahat para magpahinga. Lin Qian, nandito ka na sa wakas. Nabahala ako na baka nagugutom ka. Naghanda ako ng lugaw para sa'yo. Tamang-tama ang temperatura ngayon. Saan na sila? Umuwi na sila. Sabi nila, masyadong gabi na. Kaya umuwi na sila. Sabi ko na lang sa'yo. Umupo ka na at uminom ng lugaw. Kapag lumamig, hindi na ito masarap inumin. Salamat sa iyong pagsisikap. Naghihintay ka pa sa akin ng ganitong oras. Subukan mo na. Sabi ni Liu Mifi, kailangan ng formal na damit kapag nakikipagkita sa kliyente. Itong suit na ito, sobrang hindi comfortable isuot. Basta makuha mo ang proyektong ito. Bibigyan kita ng isa. Nasasakyan na nagkakahalaga ng milyon. Sige, at home. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Lin Qian. Mukhang hindi maganda ang takbo ng taon mo. Mga tao sa paligid mo, nakikita ba nila ang totoo sa'yo? Walang kakayahan. Lahat sila ay umalis na sa'yo. Isang taon na tayong hindi nagkita. Pareho ka pa rin ng dati. Palaging nag-iisip ng mga ito. Mga masamang paraan. Hindi kailanman nag-iisip na magtrabaho ng maayos. Mas mabuti pa yan kaysa sa iyo. Na isang nag-iisa. Bakit sila na naman? Si Lin Tian na iyan. Ano bang kakayahan niya? Na kayang magpakuha ng ganitong dami. Na gustong makipagtulungan sa kanya. Liu Feng, bakit ka pa nakatulala? Nandyan na ang mga bisita. Magsimula ka na. Sige, at home. Bakit si Lin Tian? Ang saya-saya ng kanyang negosyo. Marami pang ganitong, mapagkakatiwala ang kasosyo. Pero kailangan kong mag-ingat sa mga tao. Bakit kayo nandito? Hindi ba't sinabi niyo na pupunta kayo sa proyekto? Natapos na namin ang proyekto. At sinadyang dumaan para hanapin ka. Noong nakaraan, pinag-usapan natin. Yung plano ng kooperasyon ay naayos na. Kailangan na lang ng iyong pirma bilang kumpirmasyon. At saka, sa taong ito,
Ang mga galaw mo kasama si Liu Mei ay nakikita naming lahat. Sa susunod, kung mangahas kang apiin siya, kami na mga kaibigan. Ang unang hindi papayag. Huwag kang mag-alala, tiyak na aalagaan ko siya. Oh, tama. Hoy, Ginoong Wang. Tungkol sa karagdagang kasunduan sa proyekto. Sa kooperasyon, tingnan mo muna kung madali kang makipag-ugnayan ngayon. O sige, okay. Dadalhin ko na agad. Pasensya na. Si Ginoong Wang ay nagmamadali makipag-ugnayan sa detalye. Kailangan kong pumunta na. Magpunta na kayo sa kumpanya at maghintay sa akin. Hintayin niyo akong matapos ang mga gagawin ko. Babalik agad ako para pumirma. Huwag na kayong magpasakal. Sasamahan namin kayo. Sige na. Mga babae. Tara na.